KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 761 hanggang 770. Ika-77 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 761. Ang Pamilya 1. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa Fireworld, ang 7 pangkat ni Huang Xiaolong ay nakarating sa pinakamalapit na mundong ibabaw na mayroong transmission array na lumipat sa ibang mundong ibabaw. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa pamamagitan ng transmission arrays hanggang sa makarating sila sa isang mundo sa ilalim ng pamamahala ng One Family. Naalala ang isang bagay, huminto si Huang Xiaolong at sinabi sa lahat, mananatili tayo ng 2 araw dito sa One Family World na ito at magpapatuloy pagkatapos nito. Siyempre, walang pagtutol ang Phoenix Clan ancestor, Huang Hongtian, at ang 3 kapatid na Pang. Halos mahula ni Dragon Emperor Ao Tai ang plano ni Huang Xiaolong nang marinig niyang sinabi niyang mananatili sila sa One Family World. Ang mundong ito ay ang lugar kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng One Family. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang pamilya ni Wanlong, ang unang ranggo ng listahan ng High God Advancement. Si Huang Xiaolong at ang iba pa ay lumabas mula sa transmission array, pagkatapos ay tinanong ang lokasyon ng punong tanggapan ng One Family at dumiretso sa One Family City. Sa bilis ni Huang Xiaolong at ng iba pa, makalipas ang kalahating oras ay dumating sila sa gitna ng One Family World, sa isang lungsod na tinatawag na One Family City. Matapos makapasok sa One Family City, si Huang Xiaolong, Dragon Emperor Ao Tai, at ang iba pa ay pumunta sa isang malaking restaurant na pinangalan ng Heaven's Capital. Nakaupo sa paligid ng isang mesa sa tabi ng bintana, nakipag-usap si Huang Xiaolong kay Wanlong sa pamamagitan ng isang jade slip, na sinasabing siya ay kasalukuyang nasa One Family City at gusto siyang puntahan. Agad na sumagot si Wanlong sa isang magalang na tono na nagmamadali siya sa sandaling iyon. Ginoo, anong mga pinggan at alak ang gusto mong i-order? Dumating ang isang waiter na nagmamadaling lumapit sa mesa ni Huang Xiaolong, nagtatanong. Lahat ng nasa mesa ay napalingon kay Huang Xiaolong. Nang walang pahintulot niya, hindi sila nang ahas na tumalon at umorder ayon sa gusto nila. Ang pinakamasarap mong alak, maglabas muna ng 8 pitchel. Magdagdag din ng ilan sa iyong pinakamasarap na pagkain. Timpleng sabi ni Huang Xiaolong. Bago pa makapagsalita ng isa pang salita ang waiter, inilagay niya ang isang top Saint Grade Spirit Stone sa mesa. Nang makita ito, ang waiter ay napangiti at paulit-ulit na yumuko, ang kanyang asal at tono ay magalang habang ipinapalam niya sa kanila na ang alak at mga pinggan ay ihain kaagad. Habang naghihintay ang grupo ni Huang Xiaolong na ihain ang kanilang mga order, 5 kabataang lalaki ang pumasok sa restaurant, lahat ay nakasuot ng disciple robe ng One Family. Natahi sa dibdib ng kanilang mga damit na brocade ay ang ulo ng isang banal na hayop, ang White Fox. Sa paghusga sa kanilang hitsura, silang 5 ay mga pangunahing disipulo ng One Family. Ang pamilyang One ay mayroong 9-tailed white fox na sinaunang banal na hayop bilang tagapag-alaga, kaya't ang lahat ng pangunahing disipulo ng One Family ay magkakaroon ng sagisag ng ulo ng puting soro sa kanilang mga damit. Ang 5 ay nagmamayabang na may kasuklam-suklam na mga saloobin hanggang sa isang mesa malapit sa bintana, hinabol ang mga disipulo ng iba pang mga pamilya na nakaupo sa hapag at pumalit. Matapos makaupo, ang 5 pangunahing disipulo ng One Family ay sumigaw ng malakas para sa waiter, nag-order ng pinakamasarap na alak at mga pinggan at hiniling na ihain muna ang kanila. Kung nakita nila na ang mga order ng iba ay inihain bago ang kanila, ibinaba nila ang restaurant. Nakayuko lang ang waiter at paulit-ulit na tumango. Sa puntong ito, kumunat ang noo ng mga maliliit na Simon God sa Phoenix Clan ancestor at sa ilang mga High God Realm Masters. Ang kanyang ina, anong uri ng swerte ng aso ang nasagasaan ni Wanlong, na nagpapaamo sa inapo ng isang sinaunang mabangis na hayop, isang 10th Order God Realm Fire Patterned Leopard. Ngayon ang lahat ng Elder at Grand Elder ay mahigpit na sumusuporta sa kanya bilang kahalili para sa susunod na posisyon ng One Family Patriarch. Galit na bulong ng isa sa kanila.
Tama iyan. Tauna, si Kuya Wan Taoyang ang may pinakamalaking potensyal na humalili sa posisyon ng patriarch. Ngunit ngayon, lahat ay nahulog sa pagitan ng kanyang mga daliri. May isa pang tumunog. Ang isa pang pangunahing disipulo ng Wan family na may matulis na mukha ay ngumisi, malapit nang matapos ang magagandang araw ni Wan Long. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Kuya Wan Taoyang ay nakikipag-ugnayan na ngayon sa Vice Principal ng Vermilion Bird Institute na si He Fei Fan, at nagbigay siya ng kanyang salita sa Kuya Wan Taoyang na gagawin niya suportahan siya bilang susunod na Wan family patriarch. Vice Principal He Fei Fan. Kulat na sigaw ng apat pa. Napukaw ang interes ni Wang Xiaolong, maging ang Dragon Emperor Ao Tai ay mukhang natigilan sa isang segundo. Hindi inaasahan ni Wang Xiaolong at ng Dragon Emperor Ao Tai na ang pakikibaka para sa susunod na posisyon ng Wan family patriarch ay kasangkot kay He Fei Fan. Pinagmamasdan ng mga ekspresyon ng apat na tao, ang nakatutok na mukha na disipulo ng pamilya Wan ay kampante na idinagdag, eksakto, walang iba ang vice principal na si He Fei Fan. Anyways, pagkatapos ng High God Advancement Tournament, oras na para sa aming One Family na pumili ng susunod na patriarch. Sa oras na iyon, dadalo rin si Vice Principal He Fei Fan para suportahan si Kuya Wan Taoyang. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung sasabihin ko sa inyo ang tungkol dito ngayon, ngunit kapag si Vice Principal He Fei Fan ang nanalo sa nangungunang pwesto sa tournament, hindi na siya ang magiging Vice Principal lang, kundi ang Vermilion Bird Institute's Principal. Tuwang-tuwa ang apat pa sa narinig na nauunawaan ng husto kung ano ang kinakatawan ng balitang ito. Kung talagang nagtagumpay si He Fei Fan sa posisyon ng principal, na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Vermilion Bird Institute principal ay sumusuporta sa kanilang Kuya Wan Taoyang, ang mas mataas na echelon ng Wan family ay maalinlangan, na iboto ang kanilang kuya sa halip. Ngunit, makukuha ba talaga ni Vice Principal He Fei Fan ang nangungunang pwesto sa High God Advancement Tournament? Medyo nagdududa ang isa sa apat na nagtatanong sa mahinang boses. Humisi ang parehong nakatutok na mukha na disipulo, si Vice Principal He Fei Fan ay nakapasok na sa High God Realm. Sa tingin mo ba ay sino man sa mga kalahok ang magiging kalaban niya? Ngunit nabalitaan ko na ang si Yang Mingji ng Asher Dragon Institute ay nakakuha ng Asher Dragon Divine Fire at nakapasok sa ipinagbabawal na lupain ng Asher Dragon Institute upang linangin. Bukod dito, sinasabi ng ilan na malaki ang tsansa niyang matanggap ang pamana ng unang Asher Dragon Institute Principal. Mahinang tumutol ang alagad na iyon. Totoo kahit na mas maikli ang oras ng cultivation ni Yang Mingji, kung talagang nakuha niya ang unang pamana ng Asher Dragon Institute Principal bago magsimula ang High God Advancement Tournament, sino ang nakakaalam kung hanggang saan ang pag-unlad ng kanyang cultivation? Siya ang may pinakamalakas na Divine Fire sa apat na galaxy, ang Asher Dragon Divine Fire. Sabi ng isa pang pangunahing disipulo ng One Family. Huwag kalimutan si Wang Xiaolong ng Black Warrior Institute, ang kanyang napakapangit na talento ay kinikilala ng maraming tao. Narinig ko na sa huling Alchemist Grandmaster Competition, isa na siyang pick sa kalagitnaan ng Ninth Order God Realm. Sino ang makapagsasabi kung gaano siya mag-improve hanggang sa magsimula ang tournament? Idinagdag ng isa pang pangunahing disipulo ng One Family. Nang marinig iyon ng nakatutok na mukha na disipulo, tumawa siya na parang nakarinig ng biro, Wang Xiaolong. Sa tingin mo, karapat-dapat si Wang Xiaolong na maging banta kay Vice Principal He Fei Fan. Iyan ang pinakamalaking biro sa mundo. Sa palagay mo ba ay may kakayahang pumasok si Wang Xiaolong sa High God Realm sa loob ng 100 taon? Hindi ba narinig ninyong lahat ang sinabi ni Vice Principal He Fei Fan sa kanyang celebration banquet? Si Wang Xiaolong ay hindi kwalipikadong maging kalaban niya. Ang matalim na mukha ng disipulong iyon ay nagtaas ng ulo, isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Sinabi din ni Vice Principal He Fei Fan na kung si Wang Xiaolong ay magtanim ng 1,000 taon o higit pa at makapasok sa High God Realm, sa oras na iyon ay maaari niyang isaalang-alang kung si Wang Xiaolong karapat-dapat siyang maging kalaban. Sa pakikinig sa pag-uusap ng 5 tao, ang Phoenix Clan Ancestor, Wang Hongtian, at ang 3 kapatid na Pang ay nagalit.
Noong una, sa pagbanggit ng pangalan ni Huang Xiaolong, napukaw ang interes ng mga master ng High God Realm at sa gayon ay nakinig ng mabuti. Hindi sumagi sa isip nila na sikat ang kanilang guro. Siya ay isang disipulo ng Black Warrior Institute, ngunit kahit na ang mga kilalang alagad ng pamilya ng Vermilion Bird Galaxy ay alam ang pangalan ng kanilang guro. Ngunit, ang matulis na mukha na iyon na pangunahing disipulo ng One Family ay talagang nagsiwalat kung ano ang sinabi ni He Feifan tungkol sa kanilang guro, na hindi siya kwalipikadong maging kalaban niya at dapat niyang linangin ng 1,000 taon pa. Ang layuning pagpatay ay kumulo sa kanilang mga puso. Kung hindi kwalipikado si Huang Xiaolong na maging kalaban ni He Feifan, paano sila? Bagamat walang sinabi si Huang Xiaolong sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng Phoenix Clan Ancestor ang sarili, naglabas ng malamig na harumph. Ang kamalayan ng 5 disipulo ng One Family ay nakaramdam ng marahas na pagyanig, na parang tinamaan ng maraming mga kidlat. Ang lahat ng 5 disipulo ay ibinagsak pabalik sa dingding, duguan mula sa kanilang 7 butas. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 762. Napakaraming One Family's Masters. 5 One Family Core Disciples ang biglang itinapon pabalik sa dingding, duguan mula sa kanilang 7 orifice, na inihagi sa restaurant sa gulo. Ang lahat ng iba pang mga alagad ng pamilya at mga customer ay tumalon sa kanilang mga paa, sumugod sa gilid upang maiwasang madamay sa sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, ang matulis na mukha na si One Family Core Disciple ang unang nakipagpunyagi. Siya ang pinakamalakas sa 5 disipulo, isang late 5th Order God Realm Cultivator. Ang takot at galit ay dumaan sa kanyang mukha na nanlilisik sa Phoenix Clan Ancestor at sa mga kasama niya. Tino ka marami. Mayroon kang lakas ng loob na salakayin kami sa One Family City. Alam mo ba kung sino tayo? Kami ay mga pangunahing disipulo ng One Family. Ang lolo ko ay ang Grand Elder ng One Family, si 1B. Ang nakatutok na mukha na iyon ay sumigaw ang disipulo ng One Family, na itinuro ang grupo ni Huang Xiaolong. Ang lungsod na ito ay teritoryo ng kanilang pamilyang One. Mas madalas kaysa sa hindi lamang sa One Family City, kundi sa buong One Family World, walang nangahas na kalabanan ang mga disipulo ng kanilang One Family. Ngunit ngayon, may nangahas na salakayin sila, mga pangunahing disipulo, sa gitna mismo ng One Family City. Ito ay nagre-rebel laban sa langit. Kahit na ang lakas ng kabilang panig ay nakakaalarma, ang kanyang galit ay mas mataas kaysa sa takot. Ang mahinahon ngunit malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, sino tayo? Ako ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Bagamat hindi malakas ang boses ni Huang Xiaolong, sapat na malinaw ito para maabot ang tenga ng lahat. Nagulat ang mga nakapaligid na alagad ng pamilya. Huang Xiaolong. Ang Black Warrior Institute at ang personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man, si Huang Xiaolong na iyon. Bakit siya lalabas dito? Hindi ba't sinabi ng chismis na siya ay nag-iisa sa Martial Spirit World mula nang manalo siya sa Alchemist Grandmaster Competition? Ngunit hindi ito ang Black Tortoise Galaxy, lalo na hindi ang Black Warrior Institute. Tinaktan niya ang mga pangunahing disipulo ng One Family sa loob ng kanilang lungsod, tiyak na hindi matatapos ang bagay na ito ng ganoon kadali. Mukhang kakainin na nitong si Huang Xiaolong ang kapitan. Patahimik na mga bulong ay nanggaling sa paligid ng mga alagad ng pamilya. Ngayon lang nalaman ng Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ng iba pa na si Huang Xiaolong talaga ang Black Warrior Institute principal at personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man. Natigilan din ang nakatutok na mukha na disipulong One Family, ikaw si Huang Xiaolong. Tinong mag-aakala na ang Huang Xiaolong na pinag-uusapan nila ay isang binata na nakaupo sa tabi nila. Huang Xiaolong, huwag mong isipin na kumikilos ka ng walang ingat sa ating One Family World dahil lang ikaw ay ang Black Warrior Institute principal at ang Ascending Moon Old Man na personal na disipulo. Ang isa pang disipulo ng One Family na nagawang tumayo ay sumigaw sa galit, sa tingin mo hindi kami maglalakas loob na bugbugin ka. Hindi mo lugar para kumilos ng mataas at makapangyarihan sa ating One Family World.
Tama iyan, Huang Xiaolong. Lumuhod ka, yumuko at humingi ng tawad. Sumigaw ang ibang disipulo ng One Family, kung hindi, sa isang segundo, papakainin ka namin ng tae ng aso sa tuhod mo. Kahit na ang 5 disipulo ng One Family ay nagulat sa hitsura ni Huang Xiaolong, nang maalala nila na ang lugar na ito ay ang Vermilion Bird Galaxy, One Family City, ang kanilang tono ay lalong naging mayabang. Tuturuan na sana ng Phoenix Clan Ancestor at ng iba pa na naiinis na ang mga disciples ng One Family na ito nang biglang tapikin ni Huang Xiaolong ang isang daliri sa hangin. Ang 5 disipulo ng One Family ay itinapon sa hangin, bumagsak sa mga pintuan ng restaurant pagkatapos ay gamulong sa kalye. Nang huminto ang 5 tao sa paggulong, ang mga naglalakad sa kalye ay nakakita ng madugong butas sa kanilang mga dibdib kung saan mismo naruroon ang kanilang cheesy. Ang puwersa mula sa fingertip ni Huang Xiaolong kanina ay hindi lamang tumago sa kanilang mga dibdib, ngunit nabasag din nito ang cheeses ng 5 disipulo ng One Family. At muli, pinananatili niya silang buhay. Ikaw, sinira mo ang ating cheeses. Ang matalim na mukha na disipulo ay sumigaw, nakatitig kay Huang Xiaolong nang may takot at puot, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Ang mga mukha ng iba pang 4 na mga disipulo ng One Family ay walang dugo din. Walang sino man ang hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng nasirang cheesy. Maliban kung ang isang High God Realm Master ay handang tumulong sa kanila, sila ay magiging mga walang kwentang basura. Mawala ngayon, o mamatay. Malamig ang titig ni Huang Xiaolong. Nasa mukha nila ang kawalan ng pag-asa, lahat ng 5 disipulo ay nagsitakbuhan ng malungkot. Guro, ang ilang maliliit na runs na ito ay hindi ginagarantiyahan si Master na kumilos, ipaubaya na lang sa amin ang mga ito. Magalang na sinabi ng Phoenix Clan Ancestor kay Huang Xiaolong, dapat nilang ituring ang kanilang sarili na mapalad na nawasak lamang ang kanilang cheeses. Bahagyang umiling si Huang Xiaolong, huwag magmadali, may oras tayo. Babalik sila. Natiyak na babalik ang ilang mga disipulo ng One Family para sa paghihiganti, at ang dahilan kung bakit hindi sila pinatay ni Huang Xiaolong ay para bumalik sila na may mga reinforcement. Waiter, ready na ba ang order natin? Sa puntong ito, bahagyang iniling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo patungo sa waiter, nagtanong. Nang inig ang waiter, mabilis na sumagot, ito ay handa na, kami ay nagdadala nito ngayon. Pagkatapos ay tumakbo siya, bumalik kaagad dala ang pagkain at alak ni Huang Xiaolong. Karamihan sa mga customer sa paligid ay nakatayo sa paligid, walang planong umalis. Naunawaan din nila na ang mga disipulo ng One Family na iyon ay hindi hahayaang matapos ang bagay na ito ng ganito, sa makatuwid, isang magandang palabas ay halos tiyak kung maghihintay sila. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga disipulo ng pamilya na nakatambay. Itinaas ang kanyang mangkok ng alak sa isang toast, sinabi niya, matandang dragon, uminom tayo. Humisi si Dragon Emperor Aotai, nag-click sa mga wine bowl kasama si Huang Xiaolong at nilagok ang kanyang bahagi ng alak. Nang mapansin na ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa ay hindi gumagalaw, sinabi ni Huang Xiaolong na maaari na silang magsimulang kumain, saka lamang sila ng ahas na kunin ang kanilang mga chopstick o mangkok ng alak. Maya-maya, dumating ang isang disipulo ng One Family. Hindi ang mga pampalakas, ngunit si Wan Long. Matapos matanggap ang tawag ni Huang Xiaolong, nagmamadaling lumabas si Wan Long mula sa sarili niyang patio, ngunit nang makarating siya sa restaurant, nagulat siya sa sirang at magulong restaurant. Wan Long. Hindi ko inaasahan na ipapadala ng pamilyang Wan si Wan Long para harapin si Huang Xiaolong. Si Wan Long ang nangungunang master sa High God Advancement List, at siya rin ang pinakamalakas na tao sa 4 na galaxy sa ibaba ng High God Realm. Ang pagkakaroon ng Wan Long dito ay higit pa sa sapat para harapin si Huang Xiaolong. Hulaan nyo, tatakas ba si Huang Xiaolong o hihingi ng awa kay Wan Long? Bilang unang ranggo sa High God Advancement List sa napakaraming taon, si Wan Long ay isang maalamat na figure sa 4 na kalawakan, at ang hindi magagapi na idolo sa puso ng maraming taong naninirahan sa One Family World. Ang hitsura ni Wan Long ay agad na nagpalaki ng kaguluhan.
Kahit na karamihan sa mga nakapaligid na disipulo ay nagtataka kung bakit napakabilis ng pagdating ni Wanlong, karamihan sa kanila ay nag-akala na siya ay ipinadala dito ng mga elder ng Wan family para alagaan si Huang Xiaolong, kaya lahat ay nasa sabik at nakatingin ng may pag-asa. Habang ang mga nakapaligid na disipulo ay nagbubulungan sa tahimik na pananabik, si Wanlong ay dumiretso sa mesa ni Huang Xiaolong. Pagkatapos, bigla siyang lumuhod, magalang na bumati, binabati ni Wanlong si Master. Ang mga ingay sa paligid ay biglang humina. Ang lahat ng nakapaligid na mga disipulo na kanina pa nagbubulungan sa pananabik ay nagsuot ng tulalang mga ekspresyon na nanonood sa eksena sa harap nila, nakatingin kay Wanlong na nakaluhod sa harap ni Huang Xiaolong. Master! Mali ba ang narinig ng tenga nila? Tayo! Sabi ni Huang Xiaolong. Salamat sa iyo, Master. Ang pangalawang guro ni Wanlong ay ganap na winasak ang huling pag-asa na kinikimkim ng mga disipulong ito. Lumingon sila upang tumingin kay Huang Xiaolong na hindi makapaniwala, pagkatapos ay bumalik muli kay Wanlong. Umupo. Para bang hindi niya napansin ang mga titig na nakatutok sa kanya, itinuro ni Huang Xiaolong ang isang bakanteng upuan kay Wanlong. Magalang na sumunod si Wanlong at umupo. Pagkatapos lamang maupo si Wanlong ay nagtanong si Huang Xiaolong, ano ang isyu sa Wan Taoyang na iyon? Nagulat si Wanlong sa tanong ni Huang Xiaolong, ngunit mabilis siyang nakabawi. Sumagot, ang Wan Taoyang na iyon ay ang kasalukuyang anak ng ating Wan family patriarch na si Wan Ronshan. Noong una, binalak ni Patriarch Wan Ronshan na papalitan ng kanyang anak ang susunod na posisyon ng patriarch, ngunit sinusuportahan ako ng karamihan sa mga grand elder at elder ng aming pamilya bilang susunod na patriarch. Tumango si Huang Xiaolong. Upang si Wan Taoyang ay anak ng kasalukuyang Wan family patriarch. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat na makipagkompetensya para sa posisyon ng patriarch kay Wanlong. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas na gulo mula sa labas. Sumisigaw na ang ilang mga alagad ng pamilya, napakaraming Panginoon ng pamilya Wan, dumating na ang mga Panginoon ng pamilya Wan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 763. Wala kundi isang tanga. Ang kaguluhan sa labas ay naging dahilan upang ang lahat ng nasa mesa ni Huang Xiaolong ay sumilip sa pasukan habang ang isang malaking grupo ng mga tao ay pumapasok, bahagyang higit sa 30 tao. Natural, nasa loob ng grupo ang nakatutok na mukha na alagad at ang apat pa. Sa malaking grupo ng mahigit 30 tao, apat sa kanila ang nakasuot ng Grand Elder Brocade na robe, habang mahigit isang dosina ang nakasuot ng mga Elder's robe. Ito ang reinforcement na nakuha ni Wan Yu at ng iba pang apat sa pinakamaikling oras pagkatapos tumakas. Nang pumasok ang mga reinforcement ng Wan family at nakitang nakaupo talaga si Wanlong sa parehong mesa ni Huang Xiaolong, lahat sila ay natigilan. Ganoon din si Wanlong nang makita niya ang grupo ng mga miyembro ng Wan family na papasok na nagpapakita ng matinding layuning pumatay. Hehe. Iniisip ko kung ano ang nagbigay kay Huang Xiaolong ng ganoong katapangan para kumilos ng napakayabang sa ating Wan Family City, nang ahas na salakayin at saktan tayo, sinisira ang ating cheesies. Kaya ito ay dahil mayroong isang tao na sumusuporta sa kanya. Ang nakatutok na mukha na disipulo, si Wan Yu, ay nagsalita ng panunuya. Sumimangot si Wanlong. Wanlong? Hehe. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang makipagsabuatan sa mga tao mula sa Black Warrior Institute. Tinamantala ng isang makakapal na Wan Family Grand Elder ang pagkakataon, nagsalita sa malamig na boses, kapag nakuha na natin itong Huang Xiaolong, iuulat ko ang bagay na ito sa Patriarch, para alisin ang iyong Grand Elder. Posisyon. Ang Vermilion Bird Galaxy at Black Warrior Galaxy ay palaging magkasalungat. Hindi pa banggitin si Huang Xiaolong bilang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal. Ang makapal na Grand Elder na ito ay walang iba kundi ang lolo ni Wan Yu, si Wan Bi. Lumingon si Wanlong kay Huang Xiaolong. Mahinahong sinabi ni Huang Xiaolong, ako na ang bahala dito. Oo, guru. Si Wanlong ay sumunod.
Tulad ng reaksyon ng ibang mga alagad ng pamilya kanina, nang marinig ni Wan Bi, Wan Yu, at ng iba pang miyembro ng pamilyang Wan si Wan Long na tinutukoy si Huang Xiaolong bilang master, nagiba ang kanilang mga ekspresyon sa pagitan ng pagkabigla at pagtataka. Nalampasan ang kanyang pagkabigla, humagalpak ng tawa si Wan Bi, Wan Long, ano ang tawag mo sa maliit na punk na ito na Huang Xiaolong ngayon? Nahulog ka na ba hanggang sa pagiging alipin ni Huang Xiaolong na ito, kakatwa? Lumingon si Huang Xiaolong kay Huang Hongtian, na may pinakamababang lakas, patayin siya. Si Wan Bi, natatawa-tawa, ay lalong tumawa nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, nag-uutos ka sa isang alipin na patayin ako. Ako ang Grand Elder ng Wan Bi. Hayaan mo akong maliwanagan ka, isa akong Perfection Stage Late 10th Order God Realm Master. Si Wan Yu at ang iba pang miyembro ng Wan family ay nagpakawala ng mapanuksong tawa, tumatawa ng walang humpay, nakayuko dahil sa pagtawa. Si Wan Long ay tumingin din ng may pagdududa kay Huang Hongtian. Bagamat alam niya na si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang High God Realm Master, ang pagpatay kay Wan Bi ay maaaring hindi mahirap, ngunit itong mukhang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, kaya ba niyang patayin si Wan Bi? Si Huang Hongtian ay tumayo bago pa makapag-conclude si Wan Long. Sa susunod na sandali, ang kanyang High God Realm pressure ay sumugod sa paligid, ang walang hanggan na divine ay maaaring tanggayan ang restaurant tulad ng isang malawak na alon. Pagkatapos, itinaas ni Huang Hongtian ang kanyang braso, idiniin ang hangin. Si Wan Bi ay nanood ng may takot, H-God. Si Wan Bi ay sasabihin na ang High God Realm Master, ngunit ang marka ng palad ni Huang Hongtian ay damapo na sa kanya. Ang katawan ni Wan Bi ay sumabog sa ambon ng dugo. Patay. Si Wan Yu at ang iba pang Wan family Grand Elders, at mga disipulo ay nanginginig sa takot na nakatingin kay Huang Hongtian. H. High God Realm Master. Ang isang Grand Elder ay bumulong ng maiintindihan. Sa sumunod na segundo, nakaluhod na siya sa takot. Ang natitirang mga miyembro ng Wan family ay nagmamadaling lumuhod. Isang basang madilim na patch ang kumalat sa pondiyan ni Wan Yu. Sa sobrang takot niya ay inis niya ang sarili niyang pantalon. Nakaluhod din ang mga alagad ng pamilya na tumambay upang manood ng palabas. Ang divine power ng High God Realm Master ay hindi madaling makayanan, hindi lahat ay katulad ni Huang Xiaolong. Bagamat nagawa ni Wan Long na manatiling nakaupo, hindi katulad ni Wan Yu at ng iba pang miyembro ng Wan family na nakaluhod sa kalye, halatang kinilabutan din siya. Ang ordinaryong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakaupo sa parehong mesa at binabati si Huang Xiaolong bilang master, tulad ng ginawa niya, ay talagang isang High God Realm Master. Isang tunay na asol na High God Realm Master. Hindi tulad ni Huang Xiaolong na may lakas na koga sa isang High God Realm Master sa kabila ng pagiging isang 10th Order God Realm Cultivator. Tumayo si Huang Xiaolong. Sumunod si Dragon Emperor Aotai, ang Phoenix Clan Ancestor, at ang tatlong kapatid na Pang na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Dahan-dahang naglakad si Huang Xiaolong patungo sa mga Grand Elder, at mga disipulo ng Wan family. Huang Xiaolong? Hindi, ayoko. Nawala ng kulay ang mukha ni Wan Yu, natakot. Nakataas ang kanang kamay ni Huang Xiaolong. Nang makitang papatayin talaga siya ni Huang Xiaolong, lumingon ang mga mata ni Wan Yu at nawala ng malay. Sa pagtingin dito, umiling si Huang Xiaolong at nawala ng interes. Nilinggan niya si Wan Long, pupunta kami sa pangunahing mansyon ng iyong Wan family. Natigilan si Wan Long noong una, ngunit mabilis niyang tinanggap ang utos ni Huang Xiaolong. Kasabay nito, sa loob ng lihim na silid ng pamilya Wan, ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Wan na si Wan Ronshan at ang ninuno ng pamilya ng Wan, si Wan Lixayong, ay tinatalakay ang mga bagay na may kaugnayan sa susunod na patriarch nang makita ni Wan Lixayong ang banal na kapangyarihan ni Huang Hongtian at naalarma. May isang High God Realm Master sa loob ng ating Wan Family City. Isang Phoenix Aura. Isang Master mula sa Phoenix Clan. Hindi ito inaasahan ni Wan Lixayong. Ancestor, lalabas ako at tingnan. Umalis si Wan Ronshan na may malungkot na mukha.
Anumang sobrang puwersa ay hahawak sa mga bagay na may kaugnayan sa mga master ng High God Realm ng may pag-iingat. Ang ninuno ng One Family na si Juan Lixayong ay tumango, sige, kung ang kabilang panig ay dumating na may masamang hangarin, hindi na kailangang panatilihin ang kagandahang loob, ang taong iyon ay may maagang lakas ng First Order High God Realm. Tumango si Juan Rosan na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Hindi na kailangan, nandito na tayo. Sakto nang tumalikod si Juan Rosan para lisanin ang secret chamber, may narinig na boses. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap nang lumitaw ang ilang figure sa loob ng sikretong silid. Nagulat ang pamilya Juan na ninuno na si Juan Lixayong at Patriarch Juan Rosan. Juan Long. Agad na nakita ni Juan Rosan si Juan Long na nakatayo sa tabi ni Huang Xiaolong, namumula sa galit, gaano kakalakas loob na labagin ang mga alituntunin ng One Family, na dinadala ang mga tagalabas sa restricted chamber ng ating One Family. Itinaas ng One Family ancestor na si Juan Lixayong ang kanyang kamay, pinatahimik si Juan Rosan gamit ang isang kaway. Ang kanyang tingin ay dumaan sa ilang mga nanghihimasok, sa wakas ay huminto kay Dragon Emperor Ao Tai at sa Phoenix Clan ancestor na si Huang Yishao, kayong lahat. Anong layunin mo sa pagpunta sa main manor ng aking One Family? Sa kanyang matalas na paningin, natukoy na niya na ang pinakamalakas sa mga nanghihimasok na ito ay ang Dragon Emperor Ao Tai at ang Phoenix Clan ancestor. Ngunit ni Dragon Emperor Ao Tai o ang Phoenix Clan ancestor ay hindi sumagot sa kanya. Nagsalita si Huang Xiaolong, ako si Huang Xiaolong. Natigilan ng One Family ancestor, sila ni Juan Rosan ay may pagdududa na tumingin kay Huang Xiaolong. Ikaw, Huang Xiaolong. Personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal at ng Ascending Moon Old Man. Parehong pinagmamasdan ni na Juan Lixayong at Juan Rosan si Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon. Oo. Walang pakialam na nagpatuloy si Huang Xiaolong, ang layunin ko sa pagpunta dito ngayon ay para sakupin ang pamilya Wan. Nagulat muli sina Juan Lixayong at Juan Rosan, pagkatapos ay tumawa. Napaluha si Juan Lixayong dahil sa pagtawa, Huang Xiaolong, kahit na ang iyong master, ang Black Warrior Institute Principal, ay personal na pumunta rito, hindi siya mangangahas na magbulalas ng ganoong kasinungalingan. Narinig ko na ikaw ang pinaka-promising at talentadong henyo sa lahat ng apat na kalawakan, ngunit sino ang nakakaalam, kapag nakilala kita ngayon, na ikaw ay walang iba kundi isang tanga. Si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na makipagpalitan ng kahit anong salita ng pabalik-balik, sinenyasan niya ang Dragon Emperor Ao Tai, ang Phoenix Clan ancestor, at ang magkapatid na Pang mula sa gilid ng kanyang mata. Kaya, ang Dragon Emperor Ao Tai at ang iba ay hindi na itinago ang kanilang mga aura, ganap na ikinalat ang mga ito. Maaaring yumanig ng napakaraming banal na silid ang matibay na silid. Si Juan Lixayong at Juan Rosan ay nakatitig sa 6 na tao habang nanlalaki ang mga mata, 6 na High God Realm Masters. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 764. Kawakas bumalik. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Juan Lixayong at Juan Rosan na ang isang God Realm Cultivator ay magkakaroon ng 6 na High God Realm Master na sasamahan siya. 6 na High God Realm Masters. At saka, ang isa sa kanila ay naglalabas ng walang hanggan na kapangyarihan ng Dragon. Isang aktwal na sinaunang Dragon Clan Master. Walang alinlangan, isa itong Second Order High God Realm o mas mataas sa Dragon Clan Master. Mayroong 2 tao na may lakas na maihahambing sa kanyang sarili. Malaking alon ng pagkabigla ang tumama sa puso ng One Family ancestor na si Juan Lixayong. Siya ay isang late First Order High God Realm, malapit sa pag-advance sa peak late First Order High God Realm. Ikaw. Pumalik ang atensyon ni na Juan Lixayong at Juan Rosan kay Huang Xiaolong na may 180 degree na pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Bagamat wala silang ideya kung ano ang kaugnayan ni Huang Xiaolong sa 6 na makapangyarihang High God Realm Master na ito, batay sa kanilang mga saloobin, si Huang Xiaolong ang gumagawa ng desisyon. Ang isang God Realm Cultivator ay may 6 na makapangyarihang High God Realm Master na nakikinig sa kanyang mga utos.
atake hanggat hindi sila mamamatay. Habang sina Wanlik Sayong at Wan Runshan ay sinisira ang kanilang mga utak na sinusubukang alamin ang kaugnayan ni Huang Xiaolong sa anim na mahusay na High God Realm Masters, ang malayong boses ni Huang Xiaolong ay narinig sa kanilang mga tainga. Maliban sa Dragon Emperor Ao Tai, ang iba sa kanila, ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ang tatlong kapatid na Pang ay malakas na sumunod. Oo, Master. Master. Parehong sina Wanlik Sayong at Wan Runshan ay parang tinamaan ng kidlat, ayaw maniwala sa kanilang narinig. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay walang oras upang dahan-dahang pag-isipan ang bagay dahil lahat sila ay nagsimulang umatake sa kanila. Pinili ng Dragon Emperor Ao Tai ang Wan Family Ancestor, si Wanlik Sayong, samantalang ang lima pang iba ay nakipaggan kay Wan Runshan sa lihim na kasunduan. Ang lakas ng Wan Family Ancestor ay katulad ng Phoenix Clan Ancestor na si Huang Yishao. Dati, ang Phoenix Clan Ancestor ay maaari lamang ay bully sa lupa ni Dragon Emperor Ao Tai, kaya may isip na ng isang tao ang pagtatapos ng Wan Family Ancestor. Para kay Wan Runshan, nakatagpo siya ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kanyang ancestor na mayroong 5 High God Realm Masters na humalili sa paghampas sa kanya sa lahat. Sa paghusga sa lakas, ang isang Huang Hongtian ay mas malakas na kaysa kay Wan Runshan, kaunti lang. Alin ang dahilan kung bakit, bago ang Phoenix Clan Ancestor at ang mga Pang Brothers, si Wan Runshan ay binugbog hanggang sa hindi na makilala, hanggang sa isang madugong pool. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ni Huang Xiaolong na maaari silang umatake ayon sa gusto nila hanggat hindi mamamatay ang dalawang ito. Pinapanood ang lahat ng ito habang nakatayo siya sa likod ni Huang Xiaolong, nahihirapan si Wan Long na paniwalaan na nangyayari ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda, ang kanyang paggalang at takot kay Huang Xiaolong ay lalong lumalim kaysa sa dagat. Kanina, noong nasa restaurant pa sila, ang paglantad ni Huang Hongtian sa kanyang High God Realm Cultivation ay ikinagulat ni Wan Long, ngunit ilang sandali lang, nalaman niya na ang 6 na tao na kasama ni Huang Xiaolong ay talagang mga master ng High God Realm. Higit pa riyan, si Huang Hongtian ang pinakamahina sa 6. Pakiramdam ni Wan Long ay parang may nakabara sa kanyang lalamunan habang sinusubukan niyang lumunok. Sa puntong ito, ang Wan Family Ancestor na si Wanlik Sayong at Wan Runshan ay naghahanap ng pagkakataong makatakas, ngunit sa kasamaang palad, inihiwalay ni Huang Xiaolong ang paligid ng sikretong silid mula sa labas ng mundo gamit ang God-restricting Golden Silk Thread Rope. Paulit-ulit, sina Wanlik Sayong at Wan Runshan ay itinaboy ng God-restricting Golden Silk Thread Rope pabalik sa gitna. Sa ilalim ng patuloy na bullying at labis na sakit na hinihiling na sana ay patay na sila, nang walang pag-asang makatakas, sa wakas ay pinili ng dalawang lalaki na magpasakop kay Huang Xiaolong. Pareho silang pinababa ni Huang Xiaolong ang harang sa kanilang dagat ng kaluluwa at binansagan ang marka ng kanyang kaluluwa. Noon lamang binigyan ni Huang Xiaolong sina Wanlik Sayong at Wan Runshan bawat isa ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet upang pagalingin ang mga pinsalang natamo nila. Makalipas ang mahigit 1 oras, ganap na gumaling sina Wanlik Sayong at Wan Runshan, mabilis na tumayo. Ang Phoenix Clan Ancestor ay nagpasikat sa Wan Family Patriarch na si Wan Runshan ng isang nakakalokong ngiti, Patriarch Wan, kanina lang, medyo mabigat kami, please don't mind it. Ang Patriarch ng pamilya ng Wan na si Wan Runshan ay tumugon ng may sariling matingkad na ngiti, ayos lang, kaunting sugat lang. Mga sugat na magaan. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Sige, kayong dalawa ang humahantong sa cultivation tirahan ng Nine-Tailed White Fox. Sabi ni Huang Xiaolong kina Wanlik Sayong at Wan Runshan. Sa anumang paraan ay hindi makakalimutan ni Huang Xiaolong ang tungkol sa tagapag-alaga ng pamilya Wan, isang sinaunang banal na hayop, ang Nine-Tailed White Fox. Bukod dito, ang Nine-Tailed White Fox na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Wan Family Ancestor, malapit nang makapasok sa Second Order High God Realm. Oo, Guru. Sina Wanlik Sayong at Wan Runshan ay hindi nang ahas na magalinlangan, kaagad na sinagot si Huang Xiaolong.
Gayunpaman, ang cultivation dwelling ng nine-tailed white fox ay wala sa loob ng One Family City, ngunit sa pinakahilagang bahagi ng One Family World, sa isang kahabaan ng snowfields. Hindi nagtagal, narating ng Siyam sa kanila ang lokasyon ng nine-tailed white fox. Pagdating nila, ang nine-tailed white fox ay naglilinang kasama ang beast core nito sa labas ng katawan nito. Sa bilis ng kidlat ng Dragon Emperor Altai, walang gaanong pagsisikap ang ginamit para makuha ang nine-tailed white fox. Sa huli, ang nine-tailed white fox ay nagsumite din kay Huang Xiaolong. Matapos magsumite din ang Fox Guardian, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong kahit na hindi niya akalain na magiging maayos ang lahat. Inakala niya na magiging mahirap at mahihirapang sakupin ang One Family. Ngayon, sa pagsusumit sa kanya ng nine-tailed white fox, One Family Ancestor, at One Family Patriarch, ito ay katumbas ng pagpapasakop sa kanya ng buong One Family. Ang nine-tailed white fox ay nag-transform sa anyo ng tao nang isumite ito kay Huang Xiaolong. Sa kanyang anyo ng tao, ang Fox Guardian ay talagang isang kaakit-akit na kagandahan, nakakaakit hanggang sa kanyang mga buto, na may magandang pangalan din, Hu Xiaoxian. Nang makita ang anyo ng tao ng nine-tailed white fox, ang Dragon Emperor Altai, nagliwanag ang mata ng matandang dragon na ito. Simula noon, hindi na umalis ang kanyang mga mata sa katawan ni Hu Xiaoxian. Kadalasan ay nakatutok ang tingin nito sa kanyang dibdib. At muli, ang dibdib ni Hu Xiaoxian ay hindi maikakailang kaakit-akit. Ilang beses nang tinawagan ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Altai ngunit walang sumasagot. Pinagmamasdan ng matandang dragon na tila nawalan ng kaluluwa, pinaulanan siya ng sipa ni Huang Xiaolong. WHO. Sino ang sumipa sa akin? Namulat sa kanyang katinoan, sumigaw si Dragon Emperor Altai. Sa panonood nito, mahinang humajejek si nine-tailed white fox Hu Xiaoxian, na ipinaramdam sa iba na parang may kumikiliti sa kanilang mga puso. Ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ang iba pa ay patuloy na nilulunok ang kanilang laway habang pinapanood ang nakakalokong ugali ni Hu Xiaoxian. Natahimik si Huang Xiaolong. Matapos maaligan ng nine-tailed white fox, bumalik ang grupo sa One Family City. Bumalik sa One Family City, inutusan ni Huang Xiaolong si Wan Lixayong na tipunin ang lahat ng mga Grand Elder ng One Family at binansagan din ang kanilang Soul Sea. Kasama ang nine-tailed white fox, One Family Ancestor at Patriarch, naging maayos ang lahat. Sa pagtatapos, binigyan ni Huang Xiaolong ang One Family ng 10,000 mataas na divine grade na mga spirit stone sa harap ng lahat. Nakatitig sa tumpok ng mga high divine grade spirit stones, ang reaksyon ng One Family ay katulad ng magkapatid na Pang at Phoenix Clan Ancestor and Patriarch, labis na nabigla. Ang grupo ni Huang Xiaolong ay umalis sa One Family World kinabukasan, kasama ang nine-tailed white fox Hu Xiaoxian. Ang lahat ng mga master ng One Family, kabilang sina Wan Lixayong at Wan Ronshan, ay nanatili sa One Family World. Nais ni Huang Xiaolong na manatiling lihim ang bagay tungkol sa pagsusumit ng pamilya Wan sa kanya sa ngayon. Habang ang grupo ay dumaan sa transmission arrays at lumilipad sa pagitan, kalahating buwan mamaya, ang grupo ni Huang Xiaolong ay nakatayo sa gilid ng magulong layer ng Martial Spirit World. Sa pagtingin sa Martial Spirit World na umaaligid sa malawak na espasyo sa kanyang harapan, si Huang Xiaolong ay nasa sabik. Nakabalik na siya sa wakas. Ang Dragon Emperor Altai ay ganoon din ang pakiramdam habang nakatingin sa Martial Spirit World. Tulad ni Huang Xiaolong, Martial Spirit World ang kanilang ugat. Gayunpaman, mahina ang espiritu ni Dragon Emperor Altai nang maisip niya ang kanyang angkan. Matapos ang isang maikling paghinto, pinunit ni Huang Xiaolong ang harang ng Martial Spirit World at sumisid. Sa pagpasok sa Martial Spirit World, dumaan sa kanila ang masagana at mayamang espiritual na enerhiya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 765. Tulala ang paakyat na buwan na matandang lalaki. Kamanghang-manghang, napakagandang espiritual na enerhiya. Ang Patriarch ng Phoenix Clan na si Huang Hongtian ay napasigaw sa pagkamangha.
Ang Phoenix Clan Ancestor, ang tatlong magkakapatid na Pong, at ang nine-tailed white fox ay namamangha rin sa paligid. Habang pinapanood ang reaksyon ng mga taong ito, naaliw si Huang Xiaolong. Noong taong iyon, ginamit niya ang blood sacrifice law sa pamamagitan ng pag-alok ng lahat ng mga buto ng demonyong hayop na nakolekta niya mula sa Heavenly Mountain. Pagkalipas ng napakaraming taon, ang kapaligiran at espiritual na enerhiya ng martial spirit world ay muling nabuhay, na lalong lumago. Ang kasalukuyang antas ng espiritual na enerhiya ng martial spirit world ay bahagyang mas mayaman kumpara sa One Family World. Bagamat hindi nito kayang kalabanan ng Cloudsea mainland ng Black Tortoise Galaxy, papunta ito doon. Sa pagkakataong ito, binalak ni Huang Xiaolong na ayusin ang isang maliit na scale na spirit amplifying array sa bawat royal city ng kaharian, at isang mas malaking hanay sa mga imperial na lungsod. Kapag nakumpleto na, ang espiritual na enerhiya ng martial spirit world ay aabot sa Cloudsea mainland sa loob ng isang dekada. Ang paglalagay ng isang spirit amplifying array ay nangangailangan ng mababang divine grade at mas mataas sa mga spirit stone, at ang hindi nagkukulang sa Huang Xiaolong ay ang mga divine grade na spirit stone. Nang matukoy ang direksyon, pinangunahan ni Huang Xiaolong ang lahat, lumipad patungo sa Snowwind Continent. Habang papalapit sila sa Snowwind Continent, mas naging siksik ang masaganang espiritual na enerhiya. Habang lumilipad sila, tinitingnan ang mga bundok, paikot-ikot na mga ilog ng malinaw na tubig, mga hayop na tumatakbo sa kapatagan, at ang maunlad na muling itinayong mga lungsod. Si Huang Xiaolong ay tumango ng may kasiyahan. Tila ang sistema ng pabuya na ipinatupad niya ay lubos na naghikayat sa mga kaharian, imperyo, at mga kilalang pamilya na magsumikap sa muling pagtatayo ng martial spirit world. Ang martial spirit world ay umuunlad sa magandang direksyon. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan niya ang mga pagbabagong ito. Isa man siyang High God Realm Master o umakyat sa Divine World sa hinaharap, ang Martial Spirit World ay palaging magiging kanyang tinubuhang bayan sa buhay na ito, ang kanyang tanging tahanan. Siya ay masaya. Habang papalapit sila sa Huang Clan Manor, sa hindi maipaliwanag na paraan, nanginginig siya sa kaba. Hindi nagtagal, nakita na nila ang luotong Royal City sa abot tanaw. Sa bilis ng grupong ito, mula sa luotong Royal City hanggang sa Huang Clan Manor, tumagal ito ng wala pang 10 minuto. Kaya, hindi nagtagal bago nakita ang Huang Clan Manor. Kung ikukumpara sa panahong umalis si Huang Xiaolong mahigit isang dekada na ang nakalilipas, ang lugar ng lupain ng Huang Clan Manor ay 2 beses na mas malaki na may maraming bago at magagandang gusali sa paligid, mula sa mga spirit spring, talon, malalaking puno, at espiritual na mga bulaklak. Mula sa malayo, ang Huang Clan Manor ay naglabas ng walang kamatayang aura. Ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ang iba pa ay bumulala sa pagkamangha na muling tumingin dito. Sa kabila ng kawalan ni Huang Xiaolong, ang pagpapalawak ng Huang Clan Manor ay naisakatuparan ng naaayon sa kanyang mga tagubilin at disenyo. Ang mga disenyo ng gusaling iyon na naiwan ni Huang Xiaolong ay inilapat ang modernong konsepto ng arkitektura ng Earth. Ang pagguhit ng mga papuri at hingal ng pagkamangha ay ipinagkaloob. Sa diagonal na direksyon, sa likod ng bundok ng Huang Clan Manor, isang kahabaan ng lupain ang ginawang tabing dagat, na humahantong sa isang malinaw na asul na dagat. Ito ay isang bagay na itinuro ni Huang Xiaolong bago siya umalis. Nang mapansin ang bahaging ito, lumiwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na matatapos na ito. Ang dalampasigan ay nabuo sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa likod ng bundok, na nagpapahintulot sa tubig mula sa dagat na damaloy, na nagiging isang maluwang na cove. Ang ibabaw ng tubig ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, na sumasalamin sa malambot na gintong mga ilaw. Sa oras na ito, may isang tao na nakahiga ng tamad sa isang upuan sa silid pahingahan, na sunbathing. Isang matandang lalaki na nakasuot ng maikling damit, payat at mahina ang hitsura, nakasuot ng halos gawang dayami na sombrero. Nang makita ni Huang Xiaolong ang mukha ng matandang ito, lumawak ang kanyang ngiti sa isang tahimik na tawa. Ang nagbibilad na matandang ito ay walang iba kundi ang Ascending Moon Old Man.
Ang matandang ito ay talagang nagpalit ng kanyang trademark na suot na damit at ano ang getup na ito. Napangiti si Huang Xiaolong ng mapait, bakit ipinaalala nito sa kanya ang turtle hermit sa Dragon Ball. Ang tanging kulang ay isang shell ng pagong na nakasabit sa likod ng matanda. Kung ang Ascending Moon Old Man ay may dalang shell ng pagong sa kanyang likod, isa siyang peking kopya ng turtle hermit. Kaya naman, sa halip pinangunahan ni Huang Xiaolong ang lahat patungo sa dalampasigan. Nang maramdaman ang kanilang presensya, ang Ascending Moon Old Man ay tamad na kinuha ang inumin sa side table at humigop ng maluwag bago ibinaling ang kanyang ulo sa mga taong lumilipad. Nang makita niyang si Huang Xiaolong iyon, natulala siya saglit, pagkatapos ay tumalikod siya mula sa lounge chair na parang isang payat na unggoy, na masayang tumawa, "You little brat, you're finally back. Iniisip ko na kung hindi ko makikita ang iyong mukha sa isang buwan, kailangan kong pumunta sa Vermilion Bird Institute para humingi ng aking disipulo." Isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa puso ni Huang Xiaolong, ngunit mabilis itong napalitan ng mapait na ngiti sa little brat. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang maliit at payat na tangkad ng matanda, mas malaki siya kaysa sa matandang ito sa bawat aspeto. Umaba si Huang Xiaolong sa dalampasigan at naglakad patungo sa Ascending Moon Old Man kasama ang iba pang sumusunod sa likuran niya. Sa sandaling ito, ang masayang mukha ng Ascending Moon Old Man ay nakanganga sa pagkabigla. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong na para bang nakatingin siya sa isang kakilakilabot na halimaw. "Why ang cultivation mo ay nasa late 10th order God realm?" Habang si Huang Xiaolong ay naguguluhan sa biglaang pagbabago ng matanda, ang matanda ay nakarating na kay Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Bago pa siya makapag-react, dalawang payat na kamay ang gumagala pataas at pababa sa kanyang katawan, na parang gustong iikot ang bawat pulgada. Katulad ng naghinala ang Ascending Moon Old Man na hindi ito ang tunay na Huang Xiaolong. Mahigit isang dekada ng bahagya, nang umalis si Huang Xiaolong sa Vermilion Bird Institute, ang kanyang cultivation ay nasa peak late 9th order God realm. Pagbabalik ngayon, ang munting brat na ito ay isa ng late 10th order God realm. Kahit sino ay maghahinala. Ang pag-uugali ng Ascending Moon Old Man ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Huang Xiaolong. So, ito ang dahilan. Napagalitan si Huang Xiaolong, "Sinasabi ko, matandang lalaki, hindi ba ito ay huli na ng ikasampung utos ng Diyos Realm? Ito ba ay nagkakahalaga ng labis na pagmamalabis? Hindi mo ba nakikilala ang iyong sariling personal na alagad?" Pagkatapos lamang na matukoy na ito ang tunay na Huang Xiaolong ay tumigil ang Ascending Moon Old Man sa pagsuri sa katawan ni Huang Xiaolong, ngunit ang hindi makapaniwalang ekspresyon ay tila nakaukit sa mukha ng matanda. "Sabi ko, little Huang brat, paano ka nakalusot ng napakabilis? Paano ito posible? Imposible, imposible, talagang imposible." Ang Ascending Moon Old Man ay bumigkas ng ilang impossible upang bigyang diin ang kanyang hindi paniniwala. Saglit na nagmumuni-muni, nagpasya si Huang Xiaolong na magsalita ng tapat. "Ang totoo, pumunta ako sa Vermilion Bird Institute para maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Vermilion Bird Divine Fire." Vermilion Bird Divine Fire. Isang panginginig ang damaloy sa likod ng matanda, na nakatitig kay Huang Xiaolong. "Sinasabi mo, ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, ang tatlong kapatid na Pong, at ang nine-tailed white fox ay matamang nakatitig kay Huang Xiaolong?" Tumango si Huang Xiaolong, "Tama, isinama ko ang Vermilion Bird Divine Fire." Ang mga mata ng Ascending Moon Old Man ay mas bilugan kaysa sa buwan. Makalipas ang isang segundo, sumabog siya sa tuwang-tuwa na pagtawa, samantalang ang iba ay natigilan. Ngayon lang nalaman ng Phoenix Clan Ancestor at ng iba pa na nakuha ni Huang Xiaolong ang Vermilion Bird Divine Fire. Nang makita ang Ascending Moon Old Man na masayang tumatawa, nagpasya si Huang Xiaolong na bigyan ng matanda ng isa pang magandang balita. Kung tutusin, maaga o huli ay malalaman din ng matanda. Sa katunayan, maliban sa Vermilion Bird Divine Fire, isinama ko rin ang Black Tortoise Divine Fire. Ang Ascending Moon Old Man na masayang tumatawa ay biglang nabulunan at walang tigil na umubo. Sa likuran niya, ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, ang tatlong kapatid na Pong, at nine-tailed white fox ay muntik ng matamba.
Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay parang tinamaan ng banal na kidlat. Isang tao lang ang nanatiling composed at hindi apektado, Dragon Emperor Altai. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 766. Lahat ay may bahagi. Medyo matagal bago huminto sa pag-ubo ang Ascending Moon Old Man, isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Lumipas pa ang ilang oras bago dahan-dahang nagsalita ang matanda, sinasabi ko, ikaw na munting bratty na disipulo, alam mong hindi maganda ang puso ng matandang ito, halos mamatay ako sa takot dahil sa iyo. Pumalaklak si Huang Xiaolong sa kabila ng panunumbat ng matanda, kung talagang matatakot ka hanggang mamatay, hindi ka magiging Ascending Moon Old Man. Ang unang ranggo sa God ranking list 60,000 taon na ang nakalilipas ay may masamang puso. Tinong maniniwala dito? Sa kabilang banda, curious si Huang Xiaolong tungkol sa tunay na lakas ng matandang ito. 60,000 taon na ang nakalilipas, nang makuha ng Ascending Moon Old Man ang unang pwesto, ang matanda ay hindi bababa sa Third Order High God Realm. Paano naman ngayon, makalipas ang 60,000 taon? Ika-4 na utos o ika-5 utos High God Realm. Ang Ascending Moon Old Man ay sumili ng isang nakakatakot na ngiti, hindi ba't sinabi ko na ito sa nakaraan? Kung makukuha ng Siyang Mingji na iyon ng Asher Dragon Divine Fire, bakit hindi mo makuha ang iba pang 3 Divine Fire? Tingnan mo, tama ako. Tumama ka na sa Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Sa pagbanggit nito, napabuntong hininga ang matanda sa inggit, ikaw brat, ang swerte mo kaya kahit ang matandang ito ay naiinggit Hindi lamang ang Ascending Moon Old Man, kahit sino ay maiinggit hanggang mamatay kapag nalaman ito. Ang maalamat na 4 na dakilang banal na apoy. Ang pagkakaroon ng isa sa 4 ay ang pinakamataas na swerte ng isa, ngunit ang maliit na batang ito ay talagang nakakuha ng 2 banal na apoy. Pagkatapos ang atensyon ng matanda ay muling nahulog kay Dragon Emperor Altai, ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, ang 3 kapatid na Pong, at ang 9-tailed White Fox. 7 High God Realm Masters. Sa isang sulyap lang, nakita ng Ascending Moon Old Man ang cultivation ng lahat. Naguguluhan, tumingin siya sa kanyang disipulo, Brat, ano ang kwento sa 7 High God Realm Master na ito? Kaibigan mo ba sila? Bago pa makapagpaliwanag si Huang Xiaolong, umiling-iling na ang matanda, tinatanggihan, ang swerte mo ay hindi magiging ganito kaganda, tama ba? Kahit na ang mga master ng High God Realm ay gustong maging kaibigan mo. Hindi mo ba alam, lahat ng God Realm Cultivator ay mga langgam sa mata ng High God Realm Masters. Sa huli, kalahating biro at kalahating seryoso ang tono ng matanda. Naturally, hinding-hindi mahulaan ng matandang lalaki na maliban sa Dragon Emperor Altai, ang 6 pang High God Realm Masters ay pawang mga nasasakupan ni Huang Xiaolong. Pumastumpak ang mga alipin ni Huang Xiaolong. Mga alipin ng High God Realm. Mahiwagang ngumiti si Huang Xiaolong habang lumingon sa 6 na master ng High God Realm, ang 6 kung pupunta kayo dito at batiin ang aking guro. Magalang na sumunod ang Phoenix Clan Ancestor at ang 5 pang iba, oo, guro. Pagkatapos, bago ang dobleng gulat na mukha ng Ascending Moon Old Man, bumati sila sa maayos na paraan, si Huang Yixiao, Huang Hongtian, Pong Deifei, Pong Erfei, Pong Xiaofei, Hu Xiaoxian, ay bumabati sa Senior Ascending Moon. Nang magbigay galang silang 6, lahat sila ay nagsalita ng kanilang mga tunay na pangalan at hindi ng ahas gumamit ng kanilang mga titulo. Tumunog ang utak ng Ascending Moon Old Man, nakatitig sa 6 na High God Realm Masters. Why you lot? Anong sinabi mo? Anong tawag mo dito, brat? Master. Ako, mali ang narinig ko, di ba? Tinimulan ng Ascending Moon Old Man ang panibagong pag-ikot ng paulit-ulit at nakakainis na pagtatanong, paminsan-minsan ay naghuhukay ng kanyang mga tainga habang bumubulong, masama na, tumanda na ba talaga ang matandang ito, lumala na ang pandinig ko sa ganitong antas. Si Huang Xiaolong ay hindi nakaimik habang pinapanood ito, kaya ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ang iba ay bumati muli sa matanda upang patunayan na walang mali sa kanyang mga tainga.
Ang Ascending Moon Old Man ay natulala saglit bago sumigaw, kaya, hindi ang tainga ng matandang ito ang may problema, kayong mga utak ng tao ang may problema. Isang High God Realm powerhouse na tinatawag ang isang God Realm cultivator na master, ano yun kung hindi problema sa kanilang mga ulo? Sa pagmamasid sa reaksyon ng matandang ito, ganap na hindi siya pinansin ni Huang Xiaolong, hindi interesadong magpaliwanag. Napakaraming taon na ang lumipas, masasabing lubos niyang naiintindihan ang personalidad ng matanda. Habang sinasamahan niya ang matanda sa pakikipagpalitan ng kalokohan, mas lalong lumalabas ang katawa-tawa sa bibig ng matanda. Tumalon si Huang Xiaolong sa himpapawid, lumipad patungo sa Huang Clan Manor kasama ang Dragon Emperor Ao Tai, Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, at ang iba pa. Sabi ko, Brat, saan mo kinuha itong ilang High God Realm Master na may problema sa utak? Mabilis na naabutan ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong, nagtanong, bilasan mong sabihin sa matandang ito, hahanapin ko ang ilan. Nang marinig ito, halos malaglag si Huang Hongtian at ang iba pa, hindi alam kung matatawa o magagalit. Alam nila na ang payat na matandang ito ay ang taong humawak ng pinakamaluwalhating posisyon sa God ranking list 60,000 taon na ang nakalilipas, ang Ascending Moon Old Man. True to the legend, medyo baliw siya, medyo walang hiya, medyo malikot, at sabi ng chismis, medyo malaswa din daw siya. Palihim na itinago ng nine-tailed white fox ang kanyang makapal na dibdib. Tanungin mo sila. Nang makita ang matanda na hindi pa susuko sa lalong madaling panahon, direktang itinuro ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa, ibinato sa kanila ang pang-aasar ng matanda. Gaya ng inaasahan, ang Ascending Moon Old Man ay nagbato sa kanila ng mga tanong. Ang unang biktima ay ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Yixiao. Ang Phoenix Clan Ancestor ay hindi nangahas na magtago ng anuman, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot, sa pagsagot sa Senior Ascending Moon, ako ang Phoenix Clan Ancestor mula sa Phoenix Volcano ng Fireworld ng Vermilion Bird Galaxy. Vermilion Bird Galaxy, Fireworld's Phoenix Volcano. Ang Ascending Moon Old Man ay saglit na blanko, pagkatapos ay bumulong sa kanyang hininga, higit sa 50,000 taon na ang nakalipas mula noong pumunta ako sa Vermilion Bird Galaxy's Fireworld, kung ganito ito, dadaan ako doon mamaya. Sa hindi kalayuan sa harapan, inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, sinasadyang pinasara ang kanyang pandinig. Ilang sandali pa, narating nila ang Huang Clan Manor. Kuya! Kuya! Ang pangalawang Huang Xiaolong ay lumitaw sa Huang Clan Manor, dalawang boses ang tumawag sa kanya. Paglingon ko, sino kaya sila kundi ang kanyang kapatid na si Huang Xiaohai at pamangkin na si Guo Xiaofan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa tuwing babalik siya, palaging itong dalawang ito ang unang nakapansin sa kanya. Si Huang Xiaolong ay tumango sa loob. Sa pagbabalik sa pagkakataong ito, napansin niya na tumaas ng rango ang cultivation ng dalawa. Bagamat ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay binibigyan ng sagrado at banal na grade ng mga spirit pellet upang tulungan ang kanilang paglilinang, at mayroon ding engranding spirit amplifying array na kanyang inayos, kung hindi sila gumawa ng anumang pagsisikap, hindi ito mapapabuti ng kanilang paglilinang. Mabilis. Not to mention, hindi maganda ang talento ng kanyang pamilya sa simula. Sa loob ng manor, narinig ni Huang Peng, Suyan, at ang iba pa ang mga boses ni Huang Xiaohai at Guo Xiaofan na sumisigaw at nagmamadaling lumabas na may masayang mukha. Si Xie Xiaofei ay nasa tabi ni Suyan. Nang ang kanyang magagandang mata ay bumagsak kay Huang Xiaolong, nagningning ang mga ito ng may lamang. Xiaolong. Sovereign. Lord Beast God. Lahat ay sumisigaw sa pananabik. Humisi si Huang Xiaolong at tumango sa kanila habang naglalakad patungo sa gilid nina Huang Peng at Suyan, ama, inay. Kuya, may ibinalik ka ba sa amin sa pagkakataong ito? Tanong ng kanyang kapatid na si Huang Min na nakangiti ng maliwanag. Umalaklak si Huang Xiaolong, meron, lahat ay may bahagi. Natigilan ang lahat, iniisip sa kanilang sarili na meron ba talaga. Ipinatawag ni Huang Xiaolong ang makajos na bundok Zumi, pagkatapos ay inilipat ang lahat ng demonyong hayop pati na rin ang Phoenix Clan mula sa kalawakan nito.
Kaagad, isang phoenix aura ang lumabas mula sa Huang Clan Manor. Ang mga aura ng mga demonyong hayop ng God Realm ay tumaas sa kalangitan. Lahat ng miyembro ng Huang Clan ay nabigla sa eksenang nasa harapan nila, higit sa 10,000 mga demonyong hayop ng God Realm. Pumili ng isang gusto mo bilang isang bundok. Si Huang Xiaolong ay tumawa ng mahina habang sinasabi niya ito. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Huang Clan ay malayo sa pagbawi. Sina Huang Xiaohai at Guo Xiaofan ang unang dalawa na nag-react, sumigaw ng buong lakas at sila rin ang unang sumugod sa kawan ng mga demonyong hayop, naghahanap ng isang demonyong halimaw na gusto nila. Noon lamang nanimbalik si Huang Min at ang iba pa, tumakbo sa grupo ng demonyong halimaw habang sumisigaw sa tuwa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 767. Tunay na lakas ng tumataas na buwan. Ang lahat ay mabilis sa pagpili ng demonyong halimaw na pinakagusto nila para sa isang bundok. Pinili ni Huang Peng at Suyan ang pares ng fire-scaled beasts, samantalang si She Xiaofei at Huang Min ay parehong pumili ng phoenix. Mukhang ang mga babae ay may tendensya na pumili ng mga phoenix bilang mga mount, tulad ng mga lalaki tulad ng mga banal na dragon. Walang alinlangan, ang mga phoenix na pinili ni She Xiaofei at Huang Min ay mga babae, kung hindi, kahit na gusto ito ni She Xiaofei, ay veto ni Huang Xiaolong ang kanyang desisyon. Isipin mo, sinong papayag na maupo ang babaeng mahal nila sa isang lalaking phoenix mount? Kahit sino ay magagalit. Nakahanap din sina Guo Tai, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ng beast mount na gusto nila. Ang nakita ni Huang Xiaolong na nakakatawa ay na sina Huang Xiaohai at Guo Xiaofan, ang dalawang lalaking ito, ay talagang pumili ng Armored Turtle Dragon para sa kanilang sarili. Bagamat ang Armored Dragon Turtles ay mga inapo ng Dragon Clan, sa kaibuturan sila ay mga pagong pa rin. Ang kanilang hugis ay hindi naiiba sa isang pagong sa dagat na pinalaki ng ilang libong beses. Habang pinapanood ang nakakatawang larawan nilang dalawa na nakaupo sa Armored Dragon Turtles, humagalpak ng tawa si Huang Min at ang iba pa, kasama na si She Xiaofei. Nang piliin ng lahat ang bundok na gusto nila, inutusan ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan at ang mga demonyong hayop na maghiwa-hiwalay sa paligid ng Huang Clan Manor, na binabantayan ang paligid. Nangangahulugan ito na ang Huang Clan Manor ay dapat na para sa isa pang yugto ng pagpapalawak, isang malaking pagpapalawak. Bagamat hindi kinakailangang manatili ang lahat ng demonyong hayop at Phoenix Clan sa Huang Clan Manor, ipinag-uutos para sa 10th Order God Realm at pataas na manatili rito, higit sa lahat dahil ang mga depensa ng Huang Clan Manor ay mas mahina pa kaysa kay Huang gusto sana ni Xiaolong. Ipinakilala ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Ao Tai, ang Phoenix Clan ancestor, Huang Hongtian, Peng Deifei at ang kanyang mga kapatid, gayon din ang Nine-Tailed White Fox sa lahat. Nang marinig ng pamilya ni Huang Xiaolong at ng kanyang mga kasamahan na ang 7 taong ito ay pawang mga master ng High God Realm, lahat ay natigilan. Ano ang kinakatawa ng isang High God Realm Master? Mula sa kanilang karanasan sa Cloud Sea Mainland at pananatili sa Black Warrior Institute, naunawaan ng lahat sa Huang Clan Manor kung ano ang ibig sabihin ng isang puwersa na magkaroon ng isang High God Realm Master na naruroon. Isang High God Realm Master ang kumakatawan sa isang Super Force. Kinakatawan ng isang High God Realm Master ang pinakamataas na pag-iral sa isang kalawakan. Iba sa isang God Realm Cultivator na itinuturing pa ring isang mortal, ang isang High God Realm ay halos isang Diyos mismo. Isang Diyos na may pagka-Diyos. Bagamat kapwa ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi ay mga masters din ng High God Realm, iba ang pagtingin sa kanila dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Ang isa ay ang guro ni Huang Xiaolong, at ang isa ay ang guro ni She Xiaofei. Kaya, sa mahigpit na pagsasalita, alinman sa Ascending Moon Old Man o Yang Yi ay hindi bahagi ng puwersa ng Huang Clan Manor. Ngunit, mula ngayon, ang Huang Clan Manor ay mayroon na ring sariling High God Realm Masters, 7 sa kanila. Alam na ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa ay lahat ng High God Realm Masters, lahat sila ay hindi kapani-pani walang magalang, puno ng paggalang at paghanga, na tinutukoy silang 7 bilang seniors. Ang Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian,
ang tatlong kapatid na Pang at Hu Xiaoxian ay nagwagayway ng kanilang mga kamay, nalilito at hindi alam kung paano tutugon. Ang pagtukoy sa kanila ng ibang mga tao bilang senior ay isang bagay na mahalaga, ngunit sino sila Huang Pang at Soyan? Ang mga magulang ng kanilang amo. Sa madaling salita, ang kanilang mga grandmasters. Gayunpaman, iginiit ni Huang Pang, Suyan, at ng iba pa, kaya ang mga ninuno ng Phoenix Clan at ang iba pa ay napalingon lamang kay Huang Xiaolong, na tumango. Sa kanya, salute lang iyon. Kung nagustuhan ito ng kanyang pamilya, wala siyang pagtutol. Pagkatapos ng lahat, ang Phoenix Clan ancestors at ang iba ay pawang mga master ng High God Realm, kailangang magpakita ng paggalang. Pagkatapos, ang lahat ay tumungo sa main hall at umupo. Katulad ng Ascending Moon Old Man dati, sina Yang Yi, Shi Xiaofei, at sa katunayan lahat sila ay curious kung paano nagawa ni Huang Xiaolong na mapasuko ang Phoenix Clan at ang maraming demonyong hayop. Si Yang Yi ang unang hindi napigilang magtanong. Umiti si Huang Xiaolong at maikling ikinwento ang mga pangyayari. Nang marinig ni na Yang Yi, Shi Xiaofei, at ng mga nasa main hall na nakuha ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, sila ay namangha at namangha. Pagkatapos noon, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa Martial Spirit World, at kung ang Jiang Family o ang Asher Dragon Institute ay nagpadala ng sinumang tao upang manggulo. Ang Ascending Moon Old Man ay buong pagmamalaki, sa matandang ito dito, ang mga bastos na iyon ay hindi nang ahas na pumunta rito at umutot. Pinagdikit ni Huang Min ang kanyang mga labi upang pigilan ang kanyang pagtawa. Pabirong sinaway ni Yang Yi, pilyong matandang lalaki. Umiti lang si Huang Xiaolong. At muli, ito ay totoo. Dahil dito ang matandang lalaki, hindi nakakagulat na ang Asher Dragon Institute at Jiang Family ay hindi nang ahas na magpadala ng mga tao sa Martial Spirit World at magdulot ng gulo. Nang gabing iyon, ang Huang Clan Manor ay maliwanag na naiilawan, na nagdaraos ng isang pagdiriwang. Sa pagdaragdag ng 6 na High God Realm Masters kasama ang Dragon Emperor Altai, ito ay isang kaganapan na dapat ipagdiwang, higit pa sa pagkuha ni Huang Xiaolong ng 2 banal na apoy. Ang pagdiriwang na piging ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Pagkalipas ng 3 araw, tinawag ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong, sinabing pupunta siya sa Fire World ng Vermilion Bird Galaxy. Si Huang Xiaolong ay ganap na nataranta. Naisip ba talaga ng matandang ito na pinulot niya ang Phoenix Clan ancestor at ang iba pa sa Fire World? Nang mapansin ang ekspresyong iyon sa mukha ni Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay bumulong-bulong, anong kalokohan ang iniisip mo? Pupunta lang ako sa Fire World para maghanap ng kung ano. Napakamot ng ulo si Huang Xiaolong sa nahihiyang paraan, pagkatapos ay nagsabi, paano kung sasama ako sa iyo? Umiling ang matanda, bagaman makapangyarihan ang mga natitirang porma sayo na iyon, ako, ang Ascending Moon Old Man, ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan kaya kailangan ko ang aking disipulo na protektahan ako. Nag-alinlangan si Huang Xiaolong, pagkatapos ay nagtanong siya, matanda, ikaw na ba ay ika-4 na utos o ika-5 Order High God Realm? Ang Ascending Moon Old Man ay biglang nagpakawala ng isang kampante ng ngiti, munting brat, curious ka ba sa tunay na lakas ng iyong master? Gaya ng inakala ni Huang Xiaolong na ibibigay ng matanda isang tuwid na sagot, biglang nagbago ang kanyang tono, sasabihin ko sa iyo kapag nakapasok ka sa High God Realm. Si Huang Xiaolong ay kalahating nagtatampo sa sagot. Idinagdag ng Ascending Moon Old Man na nakatingin kay Huang Xiaolong, hindi ka pa rin sapat. Kapag nakapasok ka sa High God Realm, may gusto akong sabihin sa iyo. Seryosong sabi ng matanda. Nang walang ibang salita, ang matanda ay umalis na sa paningin ni Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Nahulog si Huang Xiaolong sa pagmumuni-muni habang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo ang Ascending Moon Old Man ilang sandali ang nakalipas. Anong bagay ang mayroon ang matanda na sasabihin lang niya sa kanya pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm? Hindi banggitin, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi gaanong mahina, ngunit ito ay hindi sapat. Pagkalipas ng ilang araw, umalis din si Yang Yi, na sinasabing gusto niyang bumalik sa lupain ng bagong buwan upang tingnan. Nang umalis si Yang Yi, si Shi Xiaofei ay labis na nag-aatubili,
ang kanyang magagandang mata ay pula at lumuluha. Ngumiti si Yang Yi na matamis kay Shi Xiaofei, "Uto anak, si Master ay hindi umaakyat sa banal na mundo, bisitahin mo ako minsan kasama si Xiaolong." "Siyempre, pupunta talaga si Master sa kasal mo." Nakakadurog ng puso ang ekspresyon ni Shi Xiaofei habang sinusulyapan niya si Huang Xiaolong. Umalis din si Yang Yi sa Martial Spirit World pagkatapos magpaalam sa Huang family, bumalik sa lupain ng bagong buwan ng Wintry North World. Matapos umalis ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi, inutusan ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan at ang grupo ng mga demonyong hayop na simulan ang pagpapalawak ng Huang Clan Manor. Kasabay nito, pinataas din ni Huang Xiaolong ang mga depensa sa paligid ng manor. Kasunod nito, gaya ng pinlano kanina, sinimulan niyang ayusin ang maliliit at malalaking spirit amplifying array sa buong kaharian at imperyo sa buong Martial Spirit World. Natural, hindi ito kailangan gawin mismo ni Huang Xiaolong, itinuro niya ang paraan ng pag-aayos sa Phoenix Clan ancestor, Huang Hongtian, ang tatlong kapatid na Pong, at ang nine-tailed white fox at pinaalis sila. Kasabay nito, sa Wawangpik ng Black Warrior Institute, nakatanggap ng balita si Vice Institute Principal Wang na naumalis na ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi sa Martial Spirit World. Si Grand Elder Chen Shi na nakaupo sa tapat ng Wang na ay ngumisi, ipaalam sa Golden Horn Beast King at sa mga tao ng Asher Dragon Institute, sabihin sa kanila na umalis na ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi sa Martial Spirit World. Ang Xuanji Treasure ay napupunta sa kanila, ngunit ang Hailstone Treasure ay atin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 768. Balak niyang gawin ang aking palm strike. Sa loob ng isang malaking lungsod ng Crimson Spring World, hindi masyadong malayo sa Martial Spirit World, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong brocade na damit. Ang kanyang mga pahabang mata ay may mga linya ng maliliit na simbolo sa mga sulok na nagbibigay sa kanya ng nakakatakot ngunit nangingibabaw na aura. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang sikat na Golden Horn Beast King ng Black Tortoise Galaxy. Nang matanggap ang balita mula kay Vice Institute Principal Wang na, ginisyon niya, Wang na, ang babaeng ito, ay may malaking gana, talagang gusto niyang lunukan ang Hailstone Treasure ng mag-isa, iniwan ang Xuanji Treasure na mahati sa pagitan ko at ng Asher Dragon Institute. Lord Beast King? Dahil umalis na ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi sa Martial Spirit World, kailan tayo lilipat? Maingat na nagtanong ang isa sa mga subordinate ng Golden Horn Beast King, isang demonic beast clan master. Ito ang utos ng dakilang Panginoon, mas maaga nating natapos ang gawain, mas mabuti. Tinabi ng Golden Horn Beast King sa isang solemn na tono, sumunod kayong lahat sa akin, magsasama-sama tayo sa mga tao ng Asher Dragon Institute at pagkatapos ay magpapatuloy sa Martial Spirit World. Oo, Lord Beast King. Ang kaparehong demonic beast clan subordinate ay sumunod, pagkatapos ay idinagdag na papuri, sa totoo lang, hindi na kailangang sumama ang mga tao ng Asher Dragon Institute. Sa personal na pagpunta ni Lord Beast King, siguradong patay na ang Huang Xiaolong na iyon. Tinabi ng Beast King na si Jin Yijuo, dahil ito ay utos ng dakilang Panginoon, gawin lang ang sinabi. Sumunod naman ang demonyong Beast Clan Master. Ang Golden Horn Beast King, si Jin Yijuo, ay tumayo. Pagkatapos ay lumipad siya mula sa Crimson Spring World kasama ang ilan sa kanyang mga subordinate. Pagdating sa Cloud Sea Mainland, nakipagkita sila sa mga tao mula sa Asher Dragon Institute, Vice Principal Jie Xiangchon at ilang Grand Elders. Nang magkita ang dalawang panig, pagkatapos ng ilang walang kwentang pagbati, nagtungo sila sa Transmission Array, sa Martial Spirit World. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay narating na ng dalawang grupo ang mundong pinakamalapit sa Martial Spirit World na may Transmission Array, ang Iron Radix World. Paglabas mula sa Transmission Array, lumipad ang grupo sa pinakamabilis nilang bilis patungo sa Martial Spirit World. Makalipas ang halos 15 minuto, narating na nila ang outer space ng Martial Spirit World.
Tumingin si Jie Xiangchan sa planetang lumilipad sa kanyang harapan ng may pag-iinis, ang pagkakaroon natin ni Huang Xiaolong, dalawang High God Realm Masters, na personal na dumating upang patayin siya ay isang uri din ng karangalan. Tumawa si Deng Naya ng Asher Dragon Institute kapag nakita ng Huang Xiaolong na iyon si Vice Principal Jia at Golden Horn Beast King, matatakot siya na hindi na niya maalala kung sino ang kanyang mga ninuno. Tumawa ng malakas ang grupo. Tara na. Tinabi ni Jia Xiangchan sa Golden Horn Beast King. Tumango naman ang huli bilang sagot. Pinunit ng mga tao mula sa magkabilang panig ang harang at lumusab sa kapaligiran ng Martial Spirit World. Ano ito? Bakit napakayaman at sagana ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World? Sa pagpasok sa Martial Spirit World, naramdaman ang masaganang espiritual na enerhiya na dumadaan sa kanilang mga katawan, nagulat si Jia Xiangchan. Gaya ng iba. Ang napakagandang espiritual na enerhiya, ito ay halos maihahambing sa Cloud Sea Mainland. Isang liwanag ang kumikislap sa mga mata ng Golden Horn Beast King na si Jin Yijuo, mahigit isang dekada na ang nakalipas, nang dumating ang iba't ibang puwersa sa Martial Spirit World na gustong agawin ang 2 milyong taong gulang na Black ni Huang Xiaolong. Lotus, ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay ganoon-ganoon. Hindi ko akalain na sa wala pang 3 dekada, ang kapaligiran dito ay maaaring bumuti ng husto. Ang mga mata ni Jia Xiangchan ay kumikislap sa kaparehong uri ng liwanag, kung walang malaking bilang ng mga arrays ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya, imposibleng mapabuti ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World sa lawak na ito sa loob ng maikling 30 taon. Maliwanag, ang Huang Xiaolong na iyon ay may napakaraming Divine Grade Spirit Stone sa kanya. Isang malawak na maningning na ngiti ang kumalat sa mukha ni Jin Yijuo, para sa kapakanan ng mga Divine Grade Spirit Stone na iyon, hahayaan ko ang batang iyon na mamatay ng mas komportable. Nagtawanan ng lahat sa narinig. Ilang sandali pa, lumipad ang grupo patungo sa Snowwind Continent. Habang papalapit sila sa Snowwind Continent, lalo silang namangha. Nang sila ay umaaligid sa ibabaw ng Snowwind Continent, hindi napigilan ni Jin Yijuo na mapabulalas muli. Ang espiritual na enerhiya sa Snowwind Continent ay mas mayaman kaysa sa iba pang mga lugar na kanilang nilipad sa daan. Ang lungsod na ito ay talagang nagsilang ng higit pang espiritual na enerhiya. Nang lumilipad sila sa itaas ng Duanren Empire, namangha si Jia Xiangchan. Ganoon din ang Golden Horn Beast King at ang iba pa. Pagsilang ng espiritual na enerhiya, ito ba ay isang array na mas malalim kaysa sa espiritual na energy gathering array? Ang mga mata ni Golden Horn Beast King ay kumislap sa kasakiman, kung magagawa nating makuha ang paraan ng paglalatag ng array na ito, kung gayon. Ang mga mata ng lahat ay nagninga sa parehong kasakiman sa pag-iisip tungkol dito. Mabilis, sa Huang Clan Manor, dapat na huwag nating hayaang makatakas si Huang Xiaolong. Si Jia Xiangchan ay biglang nabalisa at nagmamadali. Huwag kang mag-alala, hindi makakatakas ang punk na iyon. Ang Golden Horn Beast King ay nagsabi sa isang nangingibabaw na paraan, maliban na lamang kung alam niya ng maaga na tayo ay darating at nagtago. Tahimik na tumaas ang bilis ng bawat isa. Hindi nagtagal bago nakita ang balangkas ng Huang Clan Manor. Sa pagtingin sa pinalawak na Huang Clan Manor mula sa malayo, tinuyan ni Jia Xiangchan, talagang marunong mag-enjoy sa buhay ang punk na iyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang magandang buhay ay nakatadhana na maging maikli. Tama yan sobrang nakakaloka ang talento na ipinakita niya so far, kahit ang dakilang Panginoon ay nangangamba. Ang Golden Horn Beast King ay nananjes, kung hindi, maaari pa siyang mabuhay ng mas matagal. Matayog na sumigaw si Jia Xiangchan, iniisip ng punk na iyon na walang maglalakas loob na hawakan siya dahil nasa kanya ang Black Warrior. Institute Principal at ang Ascending Moon Old Man na nagtatanggol sa kanya. Kung hindi dahil hindi nakuha ng dakilang Panginoon ang kanyang sarili mula sa mga bagay na nasa kamay nitong mga nakaraang taon, nakipag-ugnayan sana siya sa Ascending Moon Old Man at Huang Xiaolong sa isang iglap. Ang paparating na labanan sa God ranking ay ang pagtatapos ng Black Warrior Institute Principal.
Ang Golden Horned Beast King ay nagsalita sa madilim na boses. Sa oras na iyon, ang master-disciple duo na ito ay maaaring muling magsama-sama sa impyerno. Kakaiba, bakit napakaraming demonyong hayop ng God Realm na wala dito dati? Malakas na nagtaka si Asher Dragon Institute Grand Elder Feng Nayan. Nang marinig iyon, pinunasan ito ni Jie Xiangchon, Hui ay malamang nahuli ng Ascending Moon Old Man bago siya umalis, kahit na wala akong ideya kung anong paraan ang ginamit niya upang mahuli ang napakaraming God Realm na demonyong hayop at makinig sa mga utos mula sa Huang Clan na ito. Manor. Ngunit iniisip ba ni Huang Xiaolong na ang kanyang Huang Clan Manor ay ligtas kasama ng mga demonyong hayop na ito ng God Realm? Habang sinasabi niya ito, nakahawak siya sa hangin. Halos agad-agad, dalawang late 10th Order God Realm na demonyong hayop na nagbabantay sa di kalayuan ay sumabog sa mga piraso. Isang grupo ng mga langgam. Tinawanan ni Jie Xiangchon. Habang naghahanda si Jie Xiangchon at ang iba pa na salakayin ng defensive formation ng Huang Clan Manor, isang liwanag ang kumikislap at lumiwanag ang espasyo sa harapan nila. Isang figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Huang Xiaolong. Nang makita ang mukha ng tao, si Jie Xiangchon ay sumilay ng nakakatakot na ngiti. Alam mong nandito kami, lumabas ka para salubungin kami. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam habang ang kanyang sulyap ay dumaan sa grupo ng mga tao. Nakita na niya noon si Jie Xiangchon. Noong taong iyon, sa panahon ng pagtatasa ng Inner Disciple ng Black Warrior Institute, itong si Jie Xiangchon ang namuno sa grupo ni Xiang Mingji. Welcome! Umiling si Huang Xiaolong habang nanunuya, Jie Xiangchon, mayroon ka pa ring kwalipikasyong ito. Natigilan ang lahat. Si Jie Xiangchon ay nagngangalit sa galit, Huang Xiaolong, huwag mong isipin na dahil lang sa iyo na ang Ascending Moon Old Man at ang Black Warrior Institute Principal ay nagtatanggol sa iyo, hindi kami maglalakas loob na patayin ka. Ngayon, parehong umalis ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi sa Martial Spirit World, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Ang palad ni Jie Xiangchon ay tumama kay Huang Xiaolong bago pa man mahulog ang kanyang huling salita. Sa mga mata ni Jie Xiangchon, kahit na hindi mahina ang lakas ni Huang Xiaolong, malayo pa rin itong makatiis sa hampas ng kanyang palad. Siyempre hindi niya ito papatayin kaagad, kailangan niya si Huang Xiaolong na ilabas ang alam niya tungkol sa hanay na nakapagbigay ng espiritual na enerhiya at bigyan sila ng lahat ng Divine Grade Spirit Stones kasama ang Xuanzi at Hailstone Treasures. Habang si Jie Xiangchon at ang Asher Dragon Institute Grand Elders ay nag-iisip na si Huang Xiaolong ay ipapadala sa paglipad, na magdaranas ng matinding pinsala, inilabas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad upang kontrahin ang pag-atake ni Jie Xiangchon. Sa panonood nito, nagpakawala si Jie Xiangchon ng isang sumisigaw na tawa. Anong ginagawa ng punk na ito? May balak ba siyang hampasin ang palad ko? Sabi niya kay Golden Horned Beast King. Ang Golden Horned Beast King na si Jin Hejuo ay umiling din, tumatawa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 769. Ipinadala ni Jie Xiangchon ang paglipad. Ang ilang Asher Dragon Institute Grand Elders at ang Golden Horned Beast King kasama ang kanyang mga subordinate ay tumawa ng malakas sa pangungutya habang pinapanood si Huang Xiaolong na iniaalis ang kanyang palad upang kontrahin ang pag-atake ni Jie Xiangchon. Habang namumula ang mga mukha ng lahat dahil sa pagtawa, biglang nagbago ang matamis na ekspresyon ni Jie Xiangchon, tumitig ang kanyang mga mata sa puwersang nagmumula sa palad ni Huang Xiaolong. Sa isang segundo, nabasag ang lakas ng palad ni Huang Xiaolong at nagpatuloy pasulong, tinutukan siya. Naguguluhan, muling sumalakay si Jie Xiangchon gamit ang kanyang palad. Asher Flames Dragon Spiralung Palm. Ang asul na apoy ay umiikot ng galit na may Asher na dragon sa gitna nila. Ang Asher Flames Dragon Spiralung Palm na ito ay isa sa pinakamataas na ranggo na kasanayan sa labanan ng Asher Dragon Institute. Upang linangin ito, ang isa ay kinakailangang gumugol ng maraming araw sa Asher Dragon Pond na sumisipsip ng Asher Dragon Chi nito. Kinailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon upang matagumpay na malinang ang kasanayang ito.
Kapag naging matagumpay ang kanilang paglilinang nito, kapag tumama ang palad ng gumagamit, ang Asher Dragon Chi na nasa loob ng kanilang katawan ay lalabas, magiging isang Asher Dragon na nagtataglay ng napakatinding puwersang nakakasira ng lupa. Higit pa riyan, si Jie Xiangchun ay isang High God Realm Master at ang kanyang pag-atake ay sinanib ng puwersa mula sa kanyang pagka-Diyos, na ginawang mas malakas ang kanyang Asher Flames Dragon Spiralum Palm. Ang Asher Flames Dragon Spiralum Palm ay bumangga sa lakas ng palad ni Huang Xiaolong. Isang dumadagandong na bumang umalangaw sa hangin. Ang Golden Horned Beast King at ang iba pa ay nakamasid na may pagkagulat na mga mukha habang si Jie Xiangchun ay pinalipad, na bumagsak ng husto sa lupa ilang milya ang layo. Napatulala sila sa resulta. Hindi lamang natama ni Huang Xiaolong ang hampas ng palad ni Jie Xiangchun nang hindi nasaktan, talagang hinawakan niya ang itaas na kamay at pinalipad si Jie Xiangchun. Ito. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyari sa harapan nila. Talagang kinilig ang Grand Elder ng Asher Dragon Institute na si Deng Nayan. Alam na alam niya ang lakas ng kanilang Vice Principal na si Jie Xiantian, isang Mid-First Order High God Realm Master na malapit ng umaban sa peak Mid-First Order High God Realm. Ngunit ang taong iyon ay pinalipad ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Sa puntong ito, ang pag-iisip ni Deng Nayan ay nabalik sa realidad. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, naaninag ng kanyang mga mata ang malalaking alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Si Huang Xiaolong ba talaga ito? Ang parehong Huang Xiaolong na nakapasa sa bagong Outer Disciple Assessment ng Black Warrior Institute ilang daang taon na ang nakalipas. Hindi pa nagtagal, nang si Huang Xiaolong ay nanalo sa unang pwesto sa Alchemist Grandmaster Competition, isa lang siyang 8th Order God Realm. Tama ba? At ngayon, ang kanyang lakas ay umabot na sa isang nakakatakot na antas, may hahambing sa isang Mid-First Order High God Realm Master. Maging ang Golden Horned Beast King ay nasa estado ng nalilitong pagkabigla. The 10th Order God Realm. Napamura ang Golden Horned Beast King habang nakatitig kay Huang Xiaolong. Naabot na ng cultivation ni Huang Xiaolong ang late 10th Order God Realm. Gayunpaman, ang nakababahala na punto ay na, sa huling 10 Order God Realm na lakas, matatalo ni Huang Xiaolong si Jie Xiangchun, isang Mid-First Order High God Realm Master. Noon pa man ay sinasabi na sa ibaba ng High God Realm ang lahat ng nilalang ay napakaliit na pag-iral. Ito ay isang tuntuning bakal mula noong sinaunang panahon. Maaaring sirain ng isang High God Realm Master ang sino mang God Realm Cultivator sa pamamagitan lamang ng isang light wave ng kanyang manggas, wala pang sino mang God Realm Cultivator na nangahas na harmony ng isang High God Realm Master. Ngunit ngayon, sinira ni Huang Xiaolong ang matagal nang itinatag na panuntunang bakal. Ang Golden Horned Beast King ay mataimtim na nakatitig kay Huang Xiaolong, ang pagkabigla ay umiikot pa rin sa kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita siya, Huang Xiaolong, tila minamaliit na naman namin ang iyong talento at ang bilis ng iyong paglaki. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kakalakas. Gayunpaman, kailangan mong mamatay ngayon. Ano man ang mangyari, hindi maaaring payag ang mabuhay si Huang Xiaolong. Sa sandaling iyon, ganap na inilabas ni Golden Horned Beast King Jin Yijuo ang kanyang aura. Ang demonyong Chi ay sumugod palabas mula sa kanya tulad ng isang higanting tsunami na nagmamadaling lumabas sa lahat ng direksyon. Umihip ang malakas na hangin at nagdilim ang kalangitan. Ang Golden Horned Beast King ay isang peak plate First Order High God Realm Master, ilang sandali lang bago siya nakalusot sa Second Order High God Realm, katulad ng Phoenix Clan Ancestor. Tumugon si Huang Xiaolong, ganun ba? Pagkatapos ay tumingin siya sa nakapalibot na kawalan, lahat, lumabas. Oo, guru. Habang tumutunog ang mga boses na ito, lumiwanag ang kalawakan at ang Phoenix Clan Ancestor, Wang Hongtian, ang tatlong kapatid na Pong, at ang nine-tailed white fox ay lumabas lahat mula sa kawalan, pinalibutan si Jin Yijuo, ang kanyang mga nasasakupan, at ang mga mula sa Asher Dragon Institute. S6, 6 na High God Realm Masters. Nang maramdaman ang momentum na nagmumula sa Phoenix Clan Ancestor, Wang Hongtian, at sa iba pa, tumindi ang mukha ng Golden Horned Beast King.
Ang Grand Elder ng Asher Dragon Institute na si Deng Nayan at ang iba pa ay biglang namutla, nanginginig ng hindi sinasadya. May iba pang High God Realm Master sa gilid ni Huang Xiaolong. Hindi isa, kundi 6. Ngayon lang, binati ng 6 na High God Realm Master na ito si Huang Xiaolong bilang Master, Guru. Sa oras na ito, si Jie Xiangchan ay nakaakyat pa lamang mula sa lupa, marumi at miserable. Nang marinig niya ang 6 na High God Realm Master na bumabati kay Huang Xiaolong bilang Master, nagsimulang kumatok ang kanyang mga tuhod ng malakas sa isa't isa. Prituhin mo sila ng mabuti, huwag mong iparamdam sa kanila na kulang ang ating Huang Clan Manor. Hindi pinapansin ang mga reaksyon ng mga taong ito, sinabi ni Huang Xiaolong sa kanilang 6. Oo, Guru. Magalang na sumunod ang 6 sa kanila. Katulad ng isang tigre na tumatakbo sa isang pulutong ng mga lobo, sinunggaban nila ang Golden Horned Beast King. Sabay-sabay na kinugkob ng 6 na High God Realm Masters, ang mukha ng Golden Horned Beast King sa wakas ay nagpakita ng takot, nagmumura ng libu-libong beses sa kanyang puso. Sa lakas, hindi siya mas mahina kaysa sino man sa 6 na High God Realm Master na ito at hindi natatakot na labanan sila ng isa-isa, ngunit sa mga sitwasyong ito ay may kamatayan lamang. Bukod dito, ang Phoenix Clan Ancestor, Pang Deifei, at ang Nine-Tailed White Fox ay may lakas na katulad ng sa kanya. Pagkatapos ng ilang galaw, ang Golden Horned Beast King ay nasusuray-suray sa isang malungkot na estado, at hindi nagtagal pagkatapos noon ay hinampas siya hanggang sa puntong hindi na siya makilala ng 6 na High God Realm Masters. Maging ang ilang mga nasasakupan ay hindi makapaniwalang nakatingin sa namamagang ulo ng baboy na kanilang makapangyarihang Lord Golden Horned Beast King. Gustong tumakas ng Golden Horned Beast King, ngunit inilak ni Huang Xiaolong ang nakapalibot na espasyo gamit ang God-restricting Golden Silk Thread Rope. Paano siya tatakas? Nang kinugkob ng 6 na High God Realm Master ang Golden Horned Beast King, sinamantala ni Jie Xiangchan ang pagkakataon. Nang mawala sa lupa sa isang kisap mata, pumarap siya kay Huang Xiaolong at nagsimulang umatake ng galit na galit. Pinapanood ang mabangis na mukha na si Jie Xiangchan na kumikilos na parang determinado siyang mamatay ng magkasama, napangisi si Huang Xiaolong. Nang malapit ng dumaong sa kanya ang pag-atake ni Jie Xiangchan, isang higanteng kuko ng dragon ang umabot mula sa kawalan, bumagsak. Umaba si Jie Xiangchan na parang bumabagsak na bulalakaw, tumagos ng malalim sa lupa. Wala nang narinig pang tunog mula sa kanya. 1,000 Zanglong Golden Dragon ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang napakalaking pressure mula sa gintong dragon ay agad na pinigilan ang Golden Horned Beast King, Phoenix Clan Ancestor, at ang iba pa. Ang Golden Horned Beast King ay halos patay na binugbog nang makita niya ang tunay na anyo ni Dragon Emperor Ao Tai, na sumigaw ng kawalan ng pag-asa, Second Order High God Realm Ancient Golden Dragon. Second Order High God Realm sinaunang Golden Dragon. Bukod dito, ito ay mas malakas kaysa sa isang maagang ikalawang utos. Ang manipis na pag-asang kimkim niya sa kanyang puso ay tuluyang naglaho, nauwi sa ganap na kawalan ng pag-asa. Para naman sa mga Grand Elder ng Asher Dragon Institute, inutusan ni Huang Xiaolong ang nakapalibot na mga demonyong hayop ng God Realm na mainit na aliwin, sila. Pagkalipas ng 2 oras, nang maramdaman ni Huang Xiaolong na sapat na ito, inutusan niya ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa na huminto. Ang Golden Horned Beast King ay pinandilatan ng masama si Huang Xiaolong ngunit bigla siyang tumawa ng malakas, Huang Xiaolong, hindi malayong sa hinaharap ay mas masahol ka pa kaysa sa akin ngayon. Bigla na lang, isang marahas na enerhiya ang lumabas mula sa loob ng katawan ng Golden Horned Beast King. Humigting ang mukha ni Dragon Emperor Ao Tai, sumigaw, hindi maganda, masisira niya ang sarili. Lumabas ang puwersa ng dragon mula sa katawan ni Dragon Emperor Ao Tai, pinoprotektahan si Huang Xiaolong at sabay na umatras. Mabilis ding umatras ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa hangin. Ang katawan ng Golden Horned Beast King ay sumabog sa mga piraso, ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng isang High God Realm Master ay sumabog sa lahat ng direksyon.
Sa sobrang pasanin ng mapanirang puwersa, ang God-restricting golden silk thread rope ay nawala ng anchoring space na nagpapahintulot sa mapanirang puwersa na kumalat pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 770. Ang mahiwagang dakilang Panginoon. Ang malakas na mapangwasak na puwersa ng pagsira sa sarili ng Golden Horned Beast King ay sumugod sa sarili niyang mga nasasakupan at sa Asher Dragon Institute Grand Elders, pinagdurog-durog sila at nag-iwan lamang ng isang patch red blood mist. Si Jie Xiangchan ay napabalikwa sa ere, pagkatapos ay bumagsak at gamulong sa lupa sa malayong distansya. Nang tuluyan na siyang huminto ay napuno ng dugo at dumi ang kanyang katawan, kitang-kita ang puti ng buto niya dito at doon. Ang welga ni Dragon Emperor Aotai kanina ay nag-iwan sa kanya ng halos kalahating buhay, na nagdagdag ng mapanirang puwersa ng pagsabog mula sa Golden Horned Beast King. Si Jie Xiangchan ay isa na ngayong walang buhay na sirang bangkay. Gayunpaman, ang isang High God Realm Master ay hindi tunay na namatay kung ang kanilang pagkadyos ay hindi naputol at ang kanilang kaluluwa ay buo, kaya't si Jie Xiantian ay buhay pa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mapanirang puwersa mula sa pagsira sa sarili ng Golden Horned Beast King ay humina at unti-unting kumalat. Matapos humupa ang dust storm, tahimik ang paligid. Ang nakapalibot na lupa ngayon ay ilang metrong mas mababa kaysa sa orihinal, at ang lugar kung saan sumabog ang Golden Horned Beast King ay naging isang higanteng hukay na ilang daang metro ang lalim, madilim at tila napakalalim. Mapalad na nakuha ni Huang Xiaolong ang nakapaligid na espasyo bago ang God-restricting golden silk thread rope, na nagpapawalang bisa sa higit sa kalahati ng mapanirang puwersa mula sa pagsabog. Higit pa rito, dati nang pinalakas ni Huang Xiaolong ang engranding defensive formation ng Huangclan Manor, kaya naman, iniiwasan ng Huangclan Manor ang anumang pinsala. Kung hindi, ang Huangclan Manor ay malamang na nawasak sa lupa, na walang naiwan kundi mga piraso ng mga guho. Gayunpaman, ang lungsod na ilang daang milya ang layo ay naapektuhan ng shockwaves. Ang buong pader ng lungsod ay gumuho at ang mga gusali sa loob ay gumuho sa alikabok. Wala ni isang nakaligtas na matagpuan sa loob ng lungsod. Lumubog ang mukha ni Huang Xiaolong habang nakatingin dito. Hindi sumagi sa isip niya na pipiliin ng Golden Horned Beast King na sirain ang sarili. May kakaiba sa bagay na ito. Nagsalita si Dragon Emperor Aotai sa madilim na boses. Tumango si Huang Xiaolong. Ang Golden Horned Beast King ay hindi kailangang magwasak sa sarili, ang kanyang mga aksyon ay parang isang death guard. Umaba ang mga mata ni Huang Xiaolong sa katawan ng walang malay na si Jie Xiangchan. Isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang palad ang humila sa katawan ni Jie Xiangchan sa kanyang harapan mismo. Isang lilang liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Huang Xiaolong at isang kulay lila na simbolo ang lumipad palabas mula sa kanyang mga mag-aaral, na pumasok sa noo ni Jie Xiangchan upang saksakin ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang pag-uusig ng kaluluwa, ngunit ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay mas madilim kaysa dati. Dakilang Panginoon. Ang Golden Horned Beast King at Jie Xiangchan ay parehong tumanggap ng mga utos mula sa binatilyong ito na tinutukoy bilang dakilang Panginoon, na pumunta rito para patayin siya. At mula sa mga alaala ni Jie Xiangchan, maging ang kanilang Black Warrior Institute Vice Principal, ang matandang bruhang iyon na si Wang Na, ang Jiang Family Patriarch na si Jiang Wawang, ang Gude Family Ancestor at Patriarch, lahat ay kumuha ng mga utos mula sa binatang ito na tinawag nilang dakilang Panginoon. Sa apat na kalawakan, ang bilang ng mga High God Realm Masters na nagsumite ng kanilang sarili sa dakilang Panginoong ito ay lumampas sa 30. Gayunpaman, hindi alam ni Jie Xiangchan ng detalyado kung saang super force sila kabilang. Ano ito? Tanong ng Dragon Emperor Aotai nang makita ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Sinabi ni Huang Xiaolong kay Dragon Emperor Aotai kung ano ang natuklasan niya pagkatapos ng pagpunas ng kaluluwa, at maging ang matandang dragon ay namangha sa impormasyon. Sa apat na galaxy, mayroong higit sa 30 High God Realm Masters na nasa ilalim ng utos nitong binatilyong tinawag nilang Great Lord. Iyon ay isang nakakatakot na pag-iisip.
Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng kontrol sa higit sa 30 superpuwersa. Ang dahilan kung bakit nagawang kontrolin ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan ancestor, si Huang Hongtian, at ang iba pa ay dahil isinasabuhay niya ang ancient puppetry art at soul mandate, na nagbigay daan sa kanya na tatakpan ang kaluluwa ng iba. Nangangahulugan ba iyon na ang misteryosong dakilang Panginoon ay naigalhinang ng mga katulad na pamamaraan, na nagagawang manipulahin ang iba sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa? Itinanong ni Dragon Emperor Aotai ang tanong na ito kay Huang Xiaolong, ngunit nahihiling lamang niya ang kanyang ulo, na walang sagot sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa paghusga mula sa aksyon ng Golden Horned Beast Kings, ang mahiwagang Great Lord na ito ay malamang nasanay din sa pagkontrol ng kaluluwa at pagmamanipula. Itong malabong dakilang Panginoon, ano ang pinaplano niya sa pamamagitan ng pagkontrol sa napakaraming High God Realm Masters? Naging malungkot ang ekspresyon ng Dragon Emperor Aotai, gusto ba niyang kontrolin ang 4 na galaxy? Si Huang Xiaolong din ay mukhang solemna, natatakot ako. Mula sa mga alaala ni Jie Xiangchon, ang mahiwagang dakilang Panginoon ay kikilos laban sa aking guro sa panahon ng God Ranking List Battle, upang patayin siya. Kapag nangyari iyon, ang matandang bruhang iyon na si Wang na ang papalit sa posisyon ng Black Warrior Institute Principal, at sa pagkamatay ng aking master sa God Ranking Battle, ganap na makokontrol ni Wang na ang buong Black Warrior Institute. Kung ang Master Fengyang ni Huang Xiaolong ay mananatiling hindi nasaktan, kahit na naupo si Wang na sa posisyon ng Institute Principal, ang presensya ni Fengyang ay magiging hadlang sa kanyang ganap na paghawak sa buong Black Warrior Institute sa kanyang mga palad. Ngunit kung namatay si Fengyang, ito ay ibang sitwasyon sa kabuuan. Dahil si Jie Xiangchon ay sumuko na sa tinatawag na dakilang Panginoon, paano ang Asher Dragon Institute Principal na si Qin Yi? Nag-submit din ba siya? Nagsalita si Dragon Emperor Aotai tungkol sa seryosong bagay na naisip niya. Kung si Qin Yi ay nagpasakop din sa dakilang Panginoong ito, ang usapin ay mas malala pa kaysa sa inakala nila. Umiling si Huang Xiaolong, hindi ginawa ni Qin Yi. Ngunit maliban kay Jie Xiangchon, sa Asher Dragon Institute, may isa pang Grand Elder na nagngangalang Uyon na nagsumite. Nang marinig ito, bahagyang gama ng loob ng Dragon Emperor Aotai. Hanggat wala si Qin Yi sa grupong iyon, hindi ganoon kalala ang sitwasyon. Ang Asher Dragon Institute ay mayroong higit sa 1/3 bahagi ng mga kilalang pamilya at puwersa ng Asher Dragon Galaxy na nakahanay sa kanilang mga sarili sa Institute. Sa madaling salita, kinokontrol ni Qin Yi bilang Institute Principal nito ang 1/3 bahagi ng puwersa ng Asher Dragon Galaxy. Isipin, gaano kagulat ang pinagsama-samang kapangyarihan ng daan-daang, libu-libong kilalang puwersa ng pamilya. Kung gayon, paano mo gustong pangasiwaan itong Jie Xiangchon? Tanong ng Dragon Emperor Aotai. Tumingin si Huang Xiaolong sa wala pang malay na si Jie Xiangchon, kumislap ang pagpatay sa kanyang mga mata, dahil patay na ang Golden Horned Beast King, ipapababa ko si Jie Xiangchon upang samahan siya. Isang maliwanag na liwanag ang kumikislap habang ang isang puting nyebe na nagyayelong apoy ay umaaligid sa itaas ng kanyang daliri. Ang Jie Xiangchon na ito ay nasa ilalim na ng kontrol ng misteryosong dakilang Panginoon, kaya hindi posible para kay Huang Xiaolong na makipagbuno sa mga karapatan sa pagkontrol. Ang tanging pagpipilian na lang ay ang burahin si Jie Xiangchon. Sa isang kisap mata, nilamon ng Black Tortoise Divine Fire ang kaluluwa at Diyosa ni Jie Xiangchon. Sa puntong ito, nagising si Jie Xiangchon, sumisigaw sa sakit. Ngunit, sa lalong madaling panahon, ang kanyang sigaw ay humina at nawala, ang kanyang katawan ay hindi na umikot, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Matapos makumpirma na ang Black Tortoise Divine Fire ay ganap na sinunog ang kaluluwa ni Jie Xiangchon, ibinalik ito ni Huang Xiaolong sa kanyang katawan. Bahagyang binaluktot ang kanyang mga daliri, sinipsip ng puwersa ng pagsipsip ang pagkadyos ni Jie Xiangchon sa palad ni Huang Xiaolong. Rango 4. Tinusuri ang pagkadyos ni Jie Xiangchon, na dismaya si Huang Xiaolong. Sa tingin mo, may makakapag-condense ng rank 5 o 6 Godhead Nang makita ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, tinukso ng Dragon Emperor Aotai. Napangiti si Huang Xiaolong, hehe, totoo iyan.
Kahit na ang pagka-Diyos ni Jie Xiangchan ay nasa ika-4 na ranggo, bukod pa rito, ito ay isa lamang sa kalagitnaan ng unang Orden High God Realm, ang puwersa ng Diyos at ang batas ng Diyos na nasa loob ay sapat na upang mapabuti ang kanyang paglilinang sa isang maliit na hakbang. Inilagay ang Diyos sa kanyang Azure Ring, inutusan niya ang mga demonyong hayop na linisin ang paligid, samantalang siya, si Dragon Emperor Aotai, ang Phoenix Clan Ancestor, at ang iba pa ay bumalik sa Huang Clan Manor. Bumalik sa Huang Clan Manor, nagpasya si Huang Xiaolong na pinuhin muna ang pagka-Diyos ni Jie Xiangchan at pagkatapos ay lumabas upang hanapin ang iba pang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Bago ngayon, inisip ni Huang Xiaolong na hindi siya mahina, ngunit ang misteryosong paglitaw ng dakilang Panginoon ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng matinding pressure. Kailangan niyang magsikap na magtagumpay sa High God Realm. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng ilang mga tagubilin at pumasok sa pag-iisa kinabukasan upang pinuhin ang ranggo ng 4 na Diyos ni Jie Xiangchan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.